Paalisin niyo silang pareho. Hindi ko na kaya ang sakit sa dibdib ko kaya sumabog na ako. Tinabig ko ang kamay ni Tatay Bear na nakapigil sa akin. Bakit si Arkanghel lang? Pati siya. Turo ko kay Hugo. Paalisin niyo rin siya. Paalisin niyo silang dalawa. Naghalo ang pagtataka at pag-aalala sa mukha ni Tatay Bear nang makitang tumutulo ng walang tigil ang mga luha ko. Natulala si Hugo sa akin. Para siyang binuhusa ng malamig na tubig dahil sa paghihisterikal ko. While Arkanghel's face was now hard and strained. Again, I couldn't read him. But so what? Ano kung anong isipin niya? As if masasaktan siya. Wala akong pake kung masaktan man siya o hindi. Ang paki ko ngayon sa sarili ko muna. Kasi ako sobrang nasasaktan sa nangyayari. Pakiramdam ko lahat sila nagkakaisa para saktan ako. Parang lahat sila. Gustong ubusin ako hanggang sa hindi ko na kaya. Tinalikuran ko sila at nanakbo ako paakyat sa kwarto ko. Pagpasok ko sa kwarto ay pabalibag kong isinara at inilak ang pinto. Sa loob ay natanaw ko mula sa bintana ang kulay itim na Lambo ni Arkanghel. Nakaparada rin pala sa labas, sa kabilang kalsada. Pumatak ang mga luha ko habang nakatanaw. Bakit siya nandito? Ano bang kailangan niya? Ano pa? Umiyak na sumubsob ako sa aking kama. Hindi ako makahinga. Sobrang sikip ng dibdib ko. Naririnig ko sa baba na dumating na sina Mama at Mrs. Aguilar. Naulinigan ko rin ang pagpapaalis ni Mrs. Aguilar kay Arkanghel. Hindi ko alam kung umalis si Arkanghel. Nagbip ang phone ko at nang damputin ko ay nakita ko na may 2 message galing sa kanya. Sexy Aki, magpahinga ka muna. Sexy Aki, kumain ka kapag okay ka na. Binura ko ang mga messages kasama ang phone number niya kahit halos kabisado ko na. Sumubsob ulit ako sa unan at umiyak ng umiyak. Baka kasi sa ganitong paraan mabawasan iyong sakit. Ilang beses akong kinatok ni Mama rito sa kwarto pero hindi ko siya pinagbubuksan. Tumahan lang ako matapos ang ilang minuto. Nagtakip ako ng kumot dahil para naman akong binabaliw ng naririnig kong malakas na pagtatalo ni na Mama at Tatay Bear sa ibaba. Hindi mo pinalaking maayos ang anak ko. Malakas na bulyaw ni Mama na patungkol kay Tatay Bear. Matinong babae ang anak ko, Sonia. Galit at malakas na rin ang boses ni Tatay Bear na dinig ko hanggang rito. Hinahayaan mo siyang magsitil sa isang lalaking hindi pa makapaghain ng concrete plan para sa future niya. Ano bang alam mo, Andres? Wala kang kamalay-malay na isang araw ay buntis na lang na uuwi sa'yo rito si Susie. Sonia, hindi naman ganoon si Hugo ko. Naulinig kong sabat ni Mrs. Aguilar sa usapan nila. Alam naman nating mahal niya si Susie. Di ba, Hugo? Mahal mo si Susie. Kung mahal, bakit kailangan ganoon, Norma? Bakit hindi pa pakasalan? Kailan pa nila ginagawa ang pagbabahay-bahayan na ganito? At kailan pa sila titigil? Kapag nakabuntis na? Kailan ang kasal? Kapag ba malaki na ang tiyan ng anak ko? Ganoon ba iyong mahal, Norma? Sonia, ayusin mo ang pagsasalita mo. Gigil na rin ang boses ni Mrs. Aguilar na tila napatid na ang pisi. Kung magsalita ka, parang kilala mo ang anak ko. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ng mga bata. Wala ka rito nang lumalaki sila. Kaya wag mong husgahan kung anong relasyon meron sila. Talaga? Ano bang paliwanag niyang anak mo at kinakama niya ang anak ko nang wala man lang kahit singsing na tanso? Bakit puro sa anak ko ang sisi? Bakit hindi mo sisihin ang anak mo? Bakit kinaladkad ba ng anak ko ang anak mo sa Tagaytay? Kusa naman niyang sumama ah. Baka nga excited pa yan. Kahit sa kondo ng anak ko sa QC, kusa iyang pumupunta. Ano ba, Hugo? Bitiwan mo ako. Wag mo akong pigilan. Sumusobra na itong si Sonia eh. May mga sinasabi pa si Mrs. Aguilar pero may umaawat sa kanya. Si Mama ay ganoon din. Inaawat siya ni Tatay Bear. Pumikit ako ng mariin. Sa lalakas ng boses nila ay malamang na alam na ng mga kapitbahay ang nangyayari. Hindi ko alam kung ilang oras na ang dumaan pero wala nang ingay pa sa ibaba. Baka umalis na ang mga tao. Sana nga umalis na sila. Sana wag na silang bumalik. Papadilim na sa labas ng bintana. Papagabi na pala at hindi ako nakaramdam ng gutom. Kung may nararamdaman ako ngayon, pagod lang. Matinding pagod lang. Nakarinig ako ng marahang katok sa pinto ko. Hindi ako nag-abalang bumangon para pagbuksan ang kumakatok. Kung si Mama ulit yan, ayaw ko siyang kausapin o kahit harapin. Anak, mababang boses ni Tatay Bear.
Nagulat ako nang malamang si Tatay Bear ang nasa labas ng kwarto ko. Nang masigurong siya nga, binuksan ko agad ang pinto para sa kanya. Bakit po kayo umakyat? Nag-aalalang tanong ko agad. Hindi na siya umaakyat dito sa second floor ng bahay dahil nahihirapan siya sa mga baitang ng hagdan. Bakit niya ginawa ngayon? Paano na lang kung nahulog siya? Malamlam ang mga mata niya nang tumingin sa akin. Wala na ang galit na nasinag ko roon kanina. Pumasok siya sa loob ng aking kwarto at inilingap ang malamlam na mga mata sa paligid. Ganito na pala ang itsura ng kwarto mo, anak. Nasa boses ni Tatay Bear ang lungkot at panghihinayang. Mula kasi nang umuwi kami rito sa Cavite noon mula sa Bulacan ay hindi na siya nakakaakyat dito. Sa baba na talaga siya nagkwarto dahil nga sa kanyang kalagayan ay mahihirapan lang siya mag-akyat panaog. Tatay Bear, bakit po kayo umakyat? Paano po kung nahulog kayo? Hindi niya pinansin ang sinabi ko. Ngumiti siya nang makitang wala maski isang nakakalat na gamit sa paligid. Napakasinop mo pa rin sa mga gamit. Kahit noong bata ka pa ay ganito ka na. Nabura lamang ang ngiti niya nang dumako ang kanyang mga mata sa pader na nasa gilid ng aking kama. Nang sundan ko ang kanyang tinitingnan ay nakita kong mga printed photos namin ni Hugo ang mga ito. Kumirot ang dibdib ko pagkakita sa mga ito. Sa pader kung saan naroon ang mga selfie photos ko ay may ilang pirasong photos namin ni Hugo ang nahalo. Karamihan sa mga photos namin ni Hugo ay mga kuha noong college days. Tuwing napipilit niya akong sumama mag-arcade o gumala. Yung iba rito ay galing sa phone niya. Yung iba naman ay sa akin. Pinapaprint namin ang mga pictures tapos pinaghahatian. Panakot daw sa daga. Gamit ang saklay ay nilapitan ni Tatay Bear ang pader na kinadidikitan ng mga pictures. Napakatagal nyo na rin pala talagang magkakilala ng anak ni Norma, ano? Hindi ko nga akalaing magkakasundo kayo dahil maloko ito noon. Hindi ako kumibo dahil dama ko na ang gusto niyang puntuhin. Nang harapin niya ako ay may nasa mga mata niya na ang pakikiusap. Susana, anak, kung sakali bang ipagkasundo na kita kay Hugo ay ayaw ko po. Putol ko agad bago niya pa masabi ng buo. Napatitig siya sa akin. Tatay Bear, hindi ko po mahal si Hugo. Napaiyak na ako sa harapan niya. Kung mahal ko po siya, sana dati pa. Sana dati pa, Tatay Bear. Hinayaan kong makita ni Tatay Bear ang paghihirap ko. Pagod na akong itago ang nararamdaman ko sa kanya. Gusto ko namang maging mahina sa mga mata niya kahit ngayon lang. Huwag niyo po akong ipilit kay Hugo. Ayaw kong mas saktan siya. Ayaw ko ring tuluyang magalit sa kanya, Tatay Bear. Kaya tama na. Susana, tama na kasi ang sakit-sakit na. Nasasaktan ako sa nangyayari sa amin ni Hugo. Nasasaktan ako kasi kaibigan ko siya. Kasi mahal ko siya sa ganoong paraan. Pero bakit hinayaan mong humantong kayo sa ganito? Bakit sumama ka sa kanya at bakit may nangyari sa inyo? Mariin ang tonong sumbat niya sa akin. Sumunod na dumako ang paningin niya sa bedside table ng aking kama. Kitang-kita ko ang pamimilog ng mga mata niya, makita roon ang nag-iisang picture frame na katabi ng Hello Kitty lampshade. Sa photo frame ay ang photo namin ni Arcangel noong high school graduation. Pareho kaming nakatoga at nakahalik ako sa pisngi niya. Ito yung unang photo namin na kinuha sa likod ng stage, doon kung saan noon naging kami. Kahit umalis na si Arcangel noon, kahit pa ilang taon na ang lumipas, kahit hindi ko sigurado kung magkikita pa ulit kami, hindi sumagi sa isip ko na alisin ang frame na ito sa tabi ng kama ko. Diyos ko, Susana, sambit ni Tatay Bear nang maunawaan ang nakikita. Tatay Bear, si Arcangel ang mahal ko. Garalgal ang boses na pag-amin ko sa kanya. Sinikap niya akong lapitan gamit ang kanyang saklay. Tatay Bear, sorry kung hindi ko sinabi. Pero mula noon siya na, hanggang ngayon siya pa rin. Basag na ang boses niya nang magsalita. Bilang ama mo, masakit sa akin ang bagay na ito. Ikaw ang prinsesa ko. Ikaw lang ang meron ako. Hindi ko kahit kailan pinangarap para sa'yo na malagay ka sa alanganing sitwasyon. Nanlulumong umupo ako sa gilid ng kama habang patuloy sa pag-agos ang mga luha ko. Tatay Bear, pakinggan niyo po ako. Sa lahat ng tao, ang nasa isip niyo lang ang importante para sa akin. Inangat ko ang mukha ko para salubungin ang mga mata niya. Sumama lang po ako sa kay Hugo sa Tagaytay kasi pakiramdam ko, kailangan ko po ang alis na iyon. Kailangan ko pong makasagap ng hangin dahil punong-puno na iyong dibdib ko.
para po akong sasabog. Natigilan si Tatay Bear na parang ikinabigla niyang malaman na may pinagdadaanan ako. Sanay kasi siya na palagi akong positibo at masaya. Dahil kahit kailan, kahit noong bata pa ako, ay hindi ako nagkwento sa kanya ng kahit anong problema. Maliit man o malaking problema ay hindi ko na para idagdag pa sa mga inaalala niya. Alam ko kung gaano siya nagsakripisyo at nasasaktan para lang itaguyod ako. Hindi ko gustong pag-alalahanin pa siya sa mga bagay na kaya ko namang sarilinin, katulad nito. May problema po ako kaya sumama ako kay Hugo. Sumama ako kasi malaki naman iyong tiwala ko sa kanya. Nakita nyo naman na mula noong halos magkasunod na umalis sa buhay ko sina Arcangel at Kylene, si Hugo na lang iyong natira sa akin. Sinasabi mo bang kahit kailan ay hindi kayo nagkaroon ng unawaan ni Hugo? Umiling ako. Kaibigan ko po siya. Alam kong kahit anong paliwanag, hindi kayo lahat naniniwala. Pero iyon po talaga ang totoo. Magkaibigan kami at hindi iyon kahit kailan nagbago. Kung ganoon, bakit may nangyari? Bahagyang tumaas ang kanyang boses. Maliban na lang kung sasabihin mo na pinwersa kanya kagabi. Kasalanan ko naman po kasi ang gulo-gulo ng isip ko. Hinarap ko siya. Nagising na lang po ako, nasa kama na kami. Pero Tatay Bear, alam ko sa sarili ko na walang nangyari sa amin ni Hugo. Alam ko na wala dahil sinabi niya rin sa akin na hindi niya kaya. Walang nangyari sa inyong dalawa? Paniniyak niya. Sigurado ka ba, Susana? Nagpunas ako ng luha kahit papatuloy rin naman iyon sa pagpatak. Tatay Bear, naniniwala po ba kayo sa akin? Sa'yo ako maniniwala, anak. Nanunubig ang mga mata niya pero pinipigilan niya ang pagbagsak ng mga luha. Iniisip ko lang kung ano ang sasabihin ng mga tao sa'yo. Ayoko na husgahan kanila. Tatay Bear, wala po akong pakialam sa sasabihin nila. Kayo lang rin naman ang iniintindi ko. Kaya po ako nahihirapan dahil alam ko na kayo ang maiipit dito. Kayo ang huhusgahan ng tao dahil kayo ang tatay ko. Nanahimik siya. Ilang minuto siya na parang may malalim na iniisip. Pagkuhan ay bigla niyang inayos ang kanyang saklay saka siya tumayo. Magbihis ka, Susana. Naguguluhang napatingala ako sa kanya. Bumalik ka muna sa Pasig. Ho? Yumuko siya sa akin at hinaplos niya ang pisngi ko. Hindi papayag ang mama mo na hindi ka maikasal kay Hugo. Kahit ano pa man ang paliwanag na gawin mo, doon pa rin siya sa nakita ng mga mata niya maniniwala. Tatay Bear, napahigbi ako. Umalis ka muna habang inaayos ko ang mga bagay-bagay rito. Ayaw ko ring makarinig ng kahit ano mula sa mga kapitbahay natin. Sa lakas ng bibig ng mama mo kanina, ay malamang alam na ng mga kapitbahay ang nangyari. Doon ka muna sa apartment mo. Tumango ako habang umiiyak. Nang gabi ring ito ay nag-commute ako pabiyahing pauwi ng Pasig. Pagkaligo at pagkabihis ay umalis na agad ako. Sa biyahe pa crossing ay nakareceive ako ng text sa office mate kong si Kadesa. Kadesa, NCNS again girl? Hindi na muna ako nag-reply, maski ang sunod-sunod na text messages ng supervisor ko ay saka ko na haharapin. Handa na ako sa consequences ng pagiging tanga ko sa buhay. Hanggang makarating ng Pasig ay nag-iisip-isip ako. Hindi na ako nag-tricycle papunta sa street ko. Nilakad ko na lang. Kaya nang nasa may kanto ay natanaw ko agad midnight black Lambo na nasa tapat ng building kung saan naroon ang studio type kong apartment. Napapahinto ilang tao na napaparaan para titigan ang mamahaling kotse. Samantalang ako ay naging mabagal ang mga hakbang dahil nanginginig ang mga tuhod ko sa kaba. Kumakabog ng matindi ang aking dibdib. Nang nasa tapat na ako ng pinto, ay hinugot ko muna ang aking paghinga bago pumasok sa loob. Nadatnan ko si Arcangel na kalalabas lang ng banyo. Nakasweet pants siya at walang pang itaas. Magulo ang basa niyang buhok na kinukuskus niya ng gamit na tuwalya. Tuwalya ko. Anong ginagawa mo rito? Nautal na tanong ko. There wasn't any emotion on his face. Hindi niya ako pinansin. Dumiretso siya sa tapat ng kalan kung saan may nakasalang na sinaing. Pinatay niya ang kalan nang makitang luto na ang kanin. Kumain ka na? Tanong niya sa walang emosyong tono. Napahilot ako sa aking sentido. Parang biglang sumakit ang ulo ko. Nang mapatingin ako sa basket na lalagyanan ko ng tuyong labahing damit, ay nakita kong may itim na slacks at gray na long sleeve polo roon. Nakaibabaw mismo sa mga gamit kong damit. Lutang na napabalik ako ng titig sa kanya. Baka kasi imagination ko lang siya. Baka hindi totoo. Kape? Alok niya. Baka may hangover ka pa. Umiling ako.
No, hindi siya imagination. Walang imagination na ganito kalinaw at kasuplado. Bakit ganito siya? Hindi ko alam kung galit siya o ano dahil seryoso lang ang mukha niya. Anong karapatan niyang lituhin ako at pag-isipin? You can take a bath if you want, sabi niya sa mababang tono. Galing ka sa biyahe. Nilampasan ko siya para ilagay sa cupboard ang plastic ng ilang pirasong stocks na binili ko. Pumasok ako sa banyo matapos kumuha ng pamalit na pambahay, pajama at t-shirt. Pagkaligo ng ilang minuto ay nagbihis ako. Sa banyo na rin ako nag-toothbrush. Sinadya kong bagalan ang pagkilos. Siguro inabot ako ng mahigit 15 minutes in total. Kahit pa parang malabo ay umasa pa rin ako na paglabas ko ay wala na siya. Paglabas ko ay nakaupo si Arkanghel sa gilid ng kama. Nakayuko siya habang nakabukaka. Sa mga tuhod niya ay nakapatong ang magkabilang siko at sapo-sapo ng mga palad niya ang kanyang mukha. Magpapahinga na ako. Mahinang sabi ko para kunin ang atensyon niya. Tumayo siya at tumingin lang sa akin. Hindi ko mabasa ang nasa mga mata niya. Umuwi ka na, Arkanghel. Why, may hinihintay ka ba? Malamig na tanong niya. Sumulak agad ang dugo ko. Baka sa'yo may naghihintay. Sinalubong ko ng tapang ang mga mata niya kahit pa nangangatog ang mga tuhod ko. Tumaas ang isa niyang kilay. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi ka na dapat pumupunta rito. Sa halo-halong emosyon ay nabulyawan ko siya. Bakit kasi siya nandito? Dapat nagpapahinga ako dahil pagod na pagod ang utak ko. Ang kaso nandito siya. It wouldn't hurt to be nice, Susie. Kalmado ang kanyang pagkakasabi. Humakbang siya palapit sa akin. Bakit? Bisita ba kita? Pumunta ka na lang basta rito nang walang pasabi. Hindi ko natapos ang sinasabi nang hulihin niya ang aking pulso. Tumulay ang init mula sa palad niya patungo sa balat ko. Wala ka pa bang balak sabihin sa akin kung anong problema natin? Nang makabawi ng emosyon ay matabang akong nagsalita. Bitiwan mo ako. Ang pagkakahawak niya sa pulso ko ay umangat patungo sa aking braso. I waited for you, Susie. Napalunok ako sa bigat ng mga titig niya. Dito sa apartment mo, hinintay kita magdamag kasi may sasabihin ako sa'yo. Hinintay? But he was in his condo last night. Doon siya pinuntahan ng fiancé niya. Are you sure na ako ang hinintay mo magdamag? Sarkastikong balik ko sa kanya. Alam mong may pasok ako last night, kaya bakit ka maghihintay sa akin dito? Alam kong hindi ka pumasok. Natigilan ako. Paano? I called your boss. Pinakialaman mo ang phone ko? I saved his bat phone number just in case of emergency, and I'm glad I did that. Napaawang ang mga labi ko sa kanya. I waited for you the whole night. Dito na ako tumuloy pagkatapos sa kumpanya. Tinatawagan kita but you were uncontacted, kaya nang mag 4 AM, nag-drive na ako papunta sa Cavite. Nasa kondo ka kagabi. Umiiling na paulit-ulit ko. Gulong-gulo na ako. No, matigas niyang sagot. I was so busy the whole day kaya paano pa ako uuwi sa kondo? Dito ako dumiretso. Yumuko ako dahil hindi ko na kayang saluhin ang bigat ng mga titig niya. Now tell me, what's our problem here, Susie? Hindi ako makapagsalita. Bakit ka sumama kay Hugo sa property niya sa Tagaytay? Napahikbi na ako dahil sa hiya sa kanya. Hiya sa sarili at pagod sa lahat ng nangyari. Hanggang sa tuluyan ng mapaiyak. Niyakap niya ako at hinayaang umiyak sa matigas niyang dibdib. Tahan na, hindi ako galit. Lalo akong napaiyak. Kinarga niya ako patungo sa kama. Hinalik-halikan niya ako sa mukha habang pinapatahan. Ang mga kamay ko ay nakakapit ng mahigpit sa damit niya. Ayaw ko na biglang bumitaw. Susie, may pag-alala na sa boses ni Arkanghel. Sumubsob ako sa kanya at umiyak. Lahat ng pait at sakit pinakawalan ko. Iniyak ko na sa kanya ang lahat-lahat nang hindi ko kayang isaboses sa salita. Ilang minuto kaming ganito. Nakayakap siya sa akin habang nakaharap at nakasubsob ako sa leeg niya. Tumigil na ako sa pag-iyak at pinapakinggan na lang ang tibok ng puso niya at paghinga. He was still my safe haven, my home. Hanggang ngayon, siya pa rin. Inangat niya ang mukha ko gamit ang mga daliri. Nang tingalain ko siya, ay sinalubong agad ako ng mainit niyang mga labi. Napaungol ako nang ipasok niya ang dila sa loob ng aking bibig. I was suddenly tingly all over and I felt myself wanting more. At dahil magkadikit, ay naramdaman ko agad ang pagbabago sa harapan niya.
Napadilat ako nang humiwalay siya. Pareho kaming may paghingal. Nang makitang may mga luha pa sa mga mata ko, ay tinuyo niya iyon gamit ang daliri. I'll give you something much worthy to cry for. Maaligasgas ang boses na bitiw niya. Arkanghel, you're not gonna marry him, he said, low and dark, because we're not gonna do it safely tonight. And then I felt his left hand slipping inside my pajama. Bakit hindi siya galit? Hinagilap ko ang kulay abo niyang mga mata para suriin ang mga iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya galit na sumama ako kay Hugo. Dapat magalit siya katulad ng galit na naramdaman ko nang akala kong kasama niya si Fury kagabi. Binuksan ko ang paksa. Arkanghel, tungkol sa pagsama ko kay Hugo sa Tagaytay kagabi. Napahingal ako nang lalo mas idiin niya ang daliri sa loob ko. I'll pretend that didn't offend me. Maaligasgas niyang sabi. I'm sorry. Inabot niya ng isang kamay ang malambot na kumot sa gilid ko at ginamit iyon para masoyong tuyuin ang mga luha sa aking pisngi. Nang halikan niya ako sa pisngi ay pumikit ako. I know you have a reason why you did that. We will talk about it when you're ready. Naubos ang mga luha ko dahil sa mainit na mga halik niya at sa marahang paghugot at pagbaon ng daliri niya sa aking loob. Ang mga dapat na sasabihin na alam kong hindi ko rin naman magagawang sabihin ay naging ungol na lamang sa pagitan ng aking paghinga. Humiwalay siya sa akin at sinipsip ang daliri na galing sa aking panloob. Nagliliyab ang kulay abo niyang mga mata. Some things will change after this. He breathed against my lips. Tumango ako at hinayaan siyang hubarin ang suot kong pajama kasama ang manipis na saplot sa ilalim. Ako na ang naghubad sa suot kong pang-itaas. Nang akma niyang hahawakan ang aking dibdib ay pinigilan ko siya. Naghubad siya sa sarili at nang kapwa wala nang natitira sa aming mga katawan ay hinila ko siya patungo sa ibabaw ko. Nanginginig ang kanang palad na inabot ko ang naninigas na bahagi niya sa pagitan ng mga hita. Pinisil ko iyon sanhi para mapaungol siya. Namilog ang kulay abo niyang mga mata sa aking ginawa. Now, nag-iinit ang pisnging utos ko. Ako na ang nag-asinta ng dulo ng kanya patungo sa bukana ng akin. I wanted him now. I wanted to do it bravely with him. Gusto kong gawin niya ang kanyang banta dahil handa na ako sa bagong yugto ng buhay ko. At gusto ko na sa bagong yugto na iyon ay kasama ko siya. Sandali lang siyang natulala sa akin pero nang maramdaman niya kung gaano ako kabasa ay bumangis ang kanyang mga mata. He devoured me again with a kiss, his tongue invading my mouth, and then I felt a hard thrust between my thighs. His length was now filling me, and it was so hot. A loud moan escaped my lips as he pressed deeper. Alam ni Arkanghel na kaya ko na sa pangalawang beses, kaya mas mariin at mas mabigat na ang bawat bigay niya. Kung may pagpipigil pa man siyang natitira sa sarili, ay kaunti na lang at hindi na katulad ng una. Hindi ko na napansin na papalakas ang bawat ungol ko. It felt so good to have him perfectly hard inside me. So good that I was almost screaming as I come hard on him, making him so wet with my juices. Nang umangat siya ay may naglalarong ngiti sa kanyang basa at mapulang mga labi. Can you try not to be so loud? Kahit hirap gumalaw sa ilalim niya ay nilingon ko ang katabing bintana ng kama. Nasisinag sa kortina ang mga nagdaraang tao sa labas ng apartment ko. Anong oras na ng gabi? Pero dahil weekend, marami ang gumagala pang mga kabataan. Marami rin ang may okasyon at may mga kanto na kung saan may nag-iinuman pa ngayon. Hinalikan niya ako sa gilid ng tenga. I guess you need a new place, he said as his thick hard length kept sinking inside me. Pigil kong ungol. Ikinulong ko sa aking mga palad ang kanyang pisngi. And then I kissed him with everything that I had. After a couple of minutes, he pulled away to get some air. Kailangan niyang bumelo, while I had to bite his shoulder to stop myself from screaming. Arkanghel was now pulsing inside me, spilling his hot release. He was true to his words when he said that he will give me something much worthy to cry for. And this was it. I cried as he took me to the height of bliss. Hindi ko bilang kung ilang oras ang naging tulog ko. Basta naalimpungatan ako na may humahaplos sa aking kaliwang kamay sa daliri ng palasingsingan. Nang magmulat ako ay binitawan ni Arkanghel ang kamay ko. Mabilis ang pagbalik ko sa pagtulog dahil kinakalma ako ng paghaplos-haplos niya sa aking buhok. Nang sumunod akong maalimpungatan ay may liwanag ng lumalagos mula sa kortina ng nakasaradong bintana.
Nang magmulat ay nagulat ako nang mapansing wala na akong kumot. Nasa kalahati ng katawan niya ang kumot, sa may bandang ilalim ng matigas niyang sikmura, sa ilalim ng pusod. Hindi ko alam kung naalis ko ba sa pagkakatulog o ano. Nag-init ang pisngi ko dahil ang liwaliwanag tapos hubot-hubad ako. "You're awake." Maaligasgas na boses ni Arkanghel. He was looking at my bare breast. Iniisip ko natakpan, pero ano pa ang magiging silbi kung gagawin ko pa? Kanina niya pa nakita ang katawan ko. Hindi ko sigurado kung gaano katagal pero siguradong kanina pa. Dumampi sa balat ko ang dulo ng daliri ni Arkanghel. Itinitrace niya ang mga pula sa aking leeg patungo sa dibdib. Kitang-kita ang mga ito ngayon dahil sa liwanag ng araw. I got these red marks in Tagaytay. Nagising na lang ako roon na meron na nito kinabukasan. Maalikabok kasi yung kama na hinihigaan ko kaya siguro pagising ko ay nangangati ako. Pati nga si Hugo ay napansin kong may mga kamot din sa braso. Nang tingnan ko ang mga mata ni Arkanghel ay blanco ang mga iyon. "Arkanghel, what?" he asked. His gray eyes were still on my red marks. "Iyong sasabihin mo." Naalala ko kagabi na may gusto siyang sabihin. Tumingin siya sa akin. "Nan." Hinulin niya ang pulso ko para hilahin ako patungo sa ibabaw niya. Napasinghap ako nang maramdaman ang kanya na nakahanda na agad. "I want you on top of me." Inalalayan niya ako. Tinuruan kung paano. Siya ang nagpasok ng kanya at nakakagulat na basa ako bago pa man siya dumikit sa aking balat. "Use your hips, not your legs," he instructed me. Kahit lutang pa ay sinunod ko siya. I started moving my hips while my palms were on his hard chest like I was giving him sexy CPR. Napapikit siya at napaliyad. Ah, damn. Arkanghel was now making sexy sounds. Gusto ko siyang panoorin sa bawat pagkagat niya ng labi at pag-alo ng Adam's apple sa kanyang leeg. Pero hindi ko makaya. Nahihiya akong salubungin ang nagliliyab na kulay abon niyang mga mata. Hinaplos niya ako sa bewang nang maramdamang ang pag-ilap ko. "It's okay. You don't need to be self-conscious. Whatever you look like right now, I am loving it." Bumangon na siya paupo para mas maalalayan ako. He sucked one taut bud of my mouth while he was meeting my every thrust. I moaned, wrapping my arms around his strong and lean torso. "That's right. Just lose yourself." Sumasalubong siya sa bawat galaw ko. Kung hindi lang ako nalulunod sa sensasyon ay mapapaisip ako kung saan niya ba natutunan ang lahat ng ito. Sa huli, siya na rin ang hindi nakatiis. Siya na ang naunang sumalubong hanggang sa masagad niya ako. "Ah, Arkanghel." Napahiyaw ako sa halo-halong pakiramdam. Para akong aatakihin sa puso. Hinawakan niya ako sa balakang. "I'm serious, Susie. You need a new place where you can freely scream." I pressed my lips to his and ran my fingers through his hair so I could pull him to me. Sinabayan ko siya hanggang sa bumibilis na rin ako sa bawat salubong. This time, wala na akong pakialam o kahit siya sa kung gaano kalakas ang bawat ungol naming dalawa. Humihingal ako sa ibabaw niya pagkatapos. Pabagsak siyang humiga sa kama habang nakadagan ako sa kanya. Ilang minuto ang pinalipas namin para ibalik ang aming tamang paghinga. Hinaplos niya ang likuran ko. "Nagugutom ka na?" Tumango ako. Hindi naman kasi ako kumain mula roon sa Cavite. Pag-uwi ko naman dito ay bala ko sanang kumain ng noodles. Ang kaso naman nandito pala siya. Tapos may iba pa kaming ginawa kaya hindi ako nakakain kagabi. Inihiga niya ako sa kama. Bumangon siya at hinanap ang nahubad na sweatpants. His body glistening with sweat. Iiwas sana ako ng paningin kaya lang ay nakita ko na. Tumingin siya sa akin at ngumisi. Pasimple ko namang hinila ang kumot at pumikit ulit. Kunwari ay inaantok pa ako. "Gisingin mo na lang ako kapag may pagkain na." Nang nasa maliit ko na siyang kusina ay sinilip ko ang ginagawa niya. Tumitingin siya sa cupboard kung ano ang laman. Tiningnan niya iyong dala kong plastic kagabi na pinaglalagyan ng mga pinamili kong instant food. Napailing siya nang makita ang mga iyon. "Lalabas muna ako." Umungo lang ako at tumango. Naghilamos siya sa lababo at ang ginamit na pamunas ay ang tuwalya ko. Lumapit siya sa kama para hanapin ang damputin ang hinubad niyang t-shirt kagabi. "Huwag kang magbubukas ng pinto. May susi ako." Paglabas niya ay saka ako bumangon sa kama. Kinuha ko ang pinaghubaran ko.
Iyong t-shirt ko lang saka pangbabang underwear ang aking isinuot. Hindi na ako nag-abalang isuot pati ang pajama. Nagtali ako ng buhok at pumunta sa may lababo para maghilamos. Wala naman gaanong kalat sa paligid maliban sa black duffel bag na nasa sofa. Hindi ito sa akin kaya malamang na kay Arkanghel. Dala niya siguro ito. Nang buksan ko ay mga gamit niya ang laman. May isang folder na nakatiklop, 2 t-shirt, relo at isang transparent pouch na ang mga laman ay razor, aftershave cream at pocket perfume atomizer. Nahiya pa. Hindi pa buong aparador niya ang dinala. Mukhang may balak na siyang mag-board sa akin. Singilin ko kaya siya ng rent and electricity. Natukso akong pakialaman ang perfume niya. Inamoy-amoy ko. Ang bango-bango. Kahit hindi ko alam kung anong brand ito dahil nakalagay sa atomizer ay alam ko namang mahal ito. Pero syempre, mas mahal iyong gumagamit. Ibinalik ko na sa pouch ang perfume bago pa siya bumalik. Iziniper ko na ulit ang bag. Iiwan ko na sana nang mapansing may bulsa iyon sa gilid. Sinulit ko na ang pakikialam. Binuksan ko ang zipper ng bulsa. Mga receipt, isang sign pin at wallet niya ang nandito. Isasara ko na sana ulit nang mapansing meron pang laman sa pinakaloob. Isinuksok ko ang kamay ko para i-check kung ano iyon. Namilog ang mga mata ko nang pag-angat ng kamay ay isang square velvet box ang aking nakuha. Nagsimulang dumagungdong ang dibdib ko nang buksan ang velvet box. Isang diamond ring ang nasa loob. Nalula ako kahit hindi gaanong kalakihan ang bato. Siguro ang mahal-mahal nito. Natigilan ako nang maalala ang ginagawa ni Arkanghel kanina nang magising ako. Sinusukat niya ang palasingsingan ko. Napalunok ako sa naisip. Kung ganoon, ibibigay niya sa akin itong singsing? Ayun ba yung ibig sabihin niya na gusto niyang ilipat na ako ng place? Gusto niya na magsama na kami? Do parang nagsasama naman na talaga kami ngayon. Tiningnan ko ulit ang singsing. Ang ganda-ganda. Hindi ako materialistic na tao at hindi rin mahilig sa accessories. Pero na love at first sight ako rito sa singsing na ito. Nadala ako ng aking damdamin. Namalayan ko na lang tuloy na isinusukat ko na. Medyo masikip pero ipinilit ko para lang makita kung bagay. Nang magkasya na ay napangiti ako. Ayaw ko pa sanang alisin ang kaso ay baka parating na si Arkanghel. Nakakahiya namang makita niyang suot-suot ko ito. Ayaw kong isipin niyang atat ako at pinangungunahan ko siya. Nagsorry ako sa singsing. Pinagmasdan ko muna ng ilan pang minuto sa kamay ko bago ko hinila paalis. Inaalis ko na pero parang hindi ko mahila. Hindi ko mahila paalis. Ang sikip. Nakarinig ako ng kaluskos sa pinto. Nagpanik na ako sa paghuhubad ng singsing sa daliri ko. Wala na akong pakialam kahit masakit o maputol man ang daliri ko. Basta mahubad lang itong singsing. Ang kaso kahit anong hila ko, ayaw pa rin. Tumunog ang doorknob na tanda na binubuksan na ni Arkanghel sa labas gamit ang susi. Shit, biglang bukas ng pinto. Hey, akala ko matutulog ka pa. Pumasok siya sa apartment habang bitbit ang plastic na may lamang mga lutong ulam. Ha? Pasimple kong inilagay sa aking likuran ang mga kamay ko kung saan ang isa ay naroon ang singsing at ang isa naman ay may hawak sa velvet box. Ginataang kalabasa sa kaadobong manok pa lang iyong luto kaya ito muna binili ko. Ginawa ko na lang na tag 2 order para hanggang mamaya. Iyong kanin dito, iinitin ko na lang total kagabi ko lang naman ito sinaing. Sige, sa haba ng sinabi niya ay iyon lang ang naisagot ko. Pasimple ko pa ring inaalis ang singsing pero ayaw talaga eh. Nang busy na siya sa pagkilos para ayusin ang mga pinamili, ay mabilis kong ibinalik ang velvet box sa duffel bag. Isiniper ko agad. Pag-angat ng mukha ko ay saktong tumingin si Arkanghel sa akin. Kumain ka ng marami. Hindi ka yata kumain kahapon. Ha? Oo, sige. Tumango ako. Nang maghain na siya sa center table ay hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay namumutla na ako. Paano ako kakain ito kung nasa kaliwang kamay ko nakasuot sa daliri ang diamond ring? Kumalam ang tiyan ko nang makita ang pagkain sa center table. Kahapon pa ako hindi kumakain kaya takam na takam ako nang maupo sa sofa. Kain na. Yaya niya nang mapansing nakatitig lang ako sa pagkain at hindi pa sumasandok. Inupuan ko sa tagiliran ang kaliwa kong kamay para hindi ko iyon maitaas nang hindi sinasadya. Hindi ko alam kung paano kakain ng kanang kamay lang ang gagamiting pang-abot at pansandok pero bahala na.
Sana lang wag makahalata si Arkanghel. Mabuti at sinandukan niya ako ng kanin at ulam kaya hindi na ako nahirapan. Sa pagsubo na lang ako nangamote dahil hindi ako sanay kumain na hindi gumagamit ng tinidor. Okay lang sana kung nakakamay lang ako. Ang kaso ay hindi. Nakakahiya namang magkamay dahil masabaw ang ulam. Ang hirap pa rin. Hirap na hirap ako dahil ipit-ipit ko sa gilid ang kamay ko sa kaliwa. Hindi ako makakain ng maayos kaya paunti-unti lang ang subo ko. Nagtatakang napatingin na si Arkanghel sa akin. Alanganin ko siyang nginitian. Pwede bang subuan mo na lang ako? Umawang ang mga labi niya sa gulat sa hiling ko. Kung pwede lang naman, nakagat ko ang ibaba kong labi dahil sa hiya. Nang makabawi ay ngumiti siya. Gusto mo ba? Tumango ako. Okay, naiiling na nangingiti siya habang sinasandukan ako ng kanin at ulam sa kutsara. Nang subuan niya ako ay ngumanga agad ako. Nilunok ko na ang hiya ko dahil gutom na gutom talaga ako. Pagkasubo niya ay ngangaulit ako para sa kasunod niyang isusubo sa akin. Pinupunasan niya rin ng daliri ang gilid ng bibig ko kapag nababasa. Inuna niya akong pakainin at mukhang okay lang naman sa kanya. Nakailang subo siya sa akin hanggang sa mabusog na ako. Ikaw naman, okay ka na? Nakangiti akong tumango. Thanks, ako na lang ang maghuhugas ng plato. Alright, maliligo ako kasi tumawag si Daddy. Kailangan ako sa company. Sige, gamitin mo tuwalya ko. Ngumiti siya at pinisil ang pisngi ko. Baka gusto mo na ring maligo. Tinabig ko ang kamay niya. Ayaw, pinanood ko siya sa pagkain niya. Nang matapos siyang kumain ay siya ang pinagdala ko ng mga pinagkainan sa lababo. Nang malinis na ang center table ay ibinigay ko na sa kanya ang tuwalya ko, saka ko siya pinagtulakan sa banyo. Hinintay kong marinig ang tunog ng shower. Nang sure na akong naliligo na si Arkanghel ay saka ako pumwesto sa lababo. Isinahod ko agad sa gripo ang daliri ko na sinusuotan ng singsing. Nilagyan ko ng sabon hanggang sa dumulas at tuluyang mahubad sa akin. Yes, impit kong sambit. Nahubad ko na ang singsing. Binanlawan ko agad iyon ng tubig saka pinunasan sa laylayan ng suot kong t-shirt. Hihintayin ko na lang na ibigay ito sa akin ni Arkanghel. Sa ngayon ay kailangan ko muna itong isauli. Bye and see you again. Pabulong na kausap ko sa singsing. Maingat na ibinalik ko ito sa loob ng velvet box na nasa duffel bag. Bumalik ako sa lababo nang ayos na ang lahat. Hindi ako magra-rice mamayang gabi at saka buong araw bukas. Sisikapin kong magpapayat para pumayat din ang daliri ko. Gusto ko na kapag isuot na sa akin ni Arkanghel ang singsing ay magkasya iyon ng maayos sa akin. Saktong paglabas ni Arkanghel sa banyo ay nagring ang phone ko na nasa sofa. Napatitig ako roon dahil nasa screen ang photo ng caller. Tiningnan ko si Arkanghel na naka-sweat pants lang habang nagpupunas ng buhok sa tuwalya ay sa cellphone ko nakatuon ang pansin. Aren't you gonna answer it? Nang ibalik ko sa phone ang paningin ay tapos na ang call. Isang message ang pumasok. Dinampot ko ang phone at tiningnan. Gorgeous Hugo. I'm sorry. Ibinalik ko sa ibabaw ng orokan ang phone at nilapitan si Arkanghel. Anong oras ka babalik? Tinulungan ko na siyang magtuyo ng buhok niya. Baka bukas na. Kasama ako ni Dad na susundo sa German investor namin bukas ng 2 AM sa airport. Tumango ako at hindi maitago ang lungkot. Tinulungan ko rin siyang isuot ang bagong t-shirt na kinuha mula sa duffel bag. Pupunta ka sa office na naka-sweat pants and shirt lang? Iyong business attire niya kasi ay nasa basket ko ng labahin. Kinuha niya ang duffel bag sa sofa. Dadaan ako sa kondo bago dumiretso sa office. Okay, ingat ka. Pasimple kong sinulyapan ang duffel bag na bitbit niya. Ginulo niya ang buhok ko. Get dressed and lock the door. Teka lang, kinuha ko ang phone ko at binuksan ang kamera. Picture tayo. Wala pa kasi kaming photo mula nang bumalik siya. Tumabi ako sa kanya at inangat ang phone para kumuha ng photo. Bago ko itap ang kamera ay humalik siya sa pisngi ko. Nakangiti ako nang ibaba ang phone. Bye-bye. Kinabig niya ako sa bewang at hinalikan ng malalim sa labi. Nang bitiwan niya ako ay pakiramdam ko, miss na miss ko na agad siya. Hanggang sa pinto ko na lang siya na ihatid dahil ayaw niya akong palabasin. Wala kasi akong suot na bra sa ilalim ng t-shirt. Hinalikan niya ulit ako sa labi bago siya pumunta sa kotse
niya na nakaparada sa tapat. Dinampot ko sa gilid ng kama ang naiwan niyang isang t-shirt. Inamoy-amoy ko iyon. Mabango pa rin. Amoy mayamang baby. Naghubad ako ng t-shirt at ang isinuot ko ay ang t-shirt niya. Anong oras kaya siya babalik kinabukasan? Ang tagal namang magbukas. Namimiss ko na agad siya. Umupo ako sa gilid ng kama at kinuha ang phone. Wala naman akong ibang gagawin ngayong araw kaya tinawagan ko na lang si Kylin. Malamang nagtatampo na siya dahil may usapan kami na magkikita. Hindi niya pa alam na bumalik ako rito sa Pasig. Puro ring lang ang naririnig ko sa 2 beses ko siyang sinubukang kontakin. Siguro busy. Mamaya ko na lang ulit susubukan. Inabot na ako ng hapon na nakahiga lang sa kama at nakatulala. Ano na kayang ginagawa ni Arkanghel ngayon? Nasa office pa rin kaya siya? Sobrang busy niya kaya? Hindi pa kasi siya nagpaparamdam mula nang umalis siya. Me. Hi, I know you're busy so no need to reply to this. Just wanted to say that I miss you and please don't skip dinner. Napabangon ako agad sa kama nang makitang nag-reply siya. Sexy Aki, I love you. Ang lawak ng ngiti ko sa nabasa. Nakangiti pa rin ako kahit nang si Kylie na ang tumawag sa akin. Hindi ko nagaanong naintindihan ang pinag-usapan namin dahil nakangiti lang ako sa buong call duration. Wala rin akong masabi sa mga rant ng kaibigan ko dahil masyado akong masaya. Hanggang sa nawalan na si Kylie ng gana at nagpaalam na. Saka na raw siya tatawag ulit kapag hindi na ako sabog. Humiga ako sa kama at nagbukas ng Facebook. Pinuntahan ko ang profile ni Arkanghel. Nagdalawang isip pa ako kung i-add ko ba siya. Sa huli inad ko. Hindi ko alam kung active siya sa Facebook o hindi. Pero may mga tag photos sa timeline niya. Ang pinaka-latest ay ang last week na tag photo sa kanya ng mami niya na si Ma'am Ingrid. Kuya is really a big boy now. That was the caption. Sa photo ay nakatayo si Arkanghel at busy sa hawak na phone habang si Ma'am Ingrid ay nakayakap sa bewang niya. Hanggang balikat niya lang ang ina. Maraming likes and hearts ang post. Natukso ako na tumingin sa comment section. Maraming comments. Binasa ko ang iilan. Helen David, pakis naman dyan sa big boy namin. Ingrid, I think so, Wolfgang. Suplado to, Ate Helen. Ako nga, kapag tulog lang siya, nakakakiss dyan. Kainis, sad emoticon. Helen David, ganyan din ang totoy ko eh. Suplado na rin. Palibhasa, malalaki na ang mga bird. Kaya maaangas na yan sila. Parang dati lang mga naihi pa sa kama. Laughing emoticon. Meryl David Mercado. Mama at Helen David, ang gross mo. Pero at Arkanghel Wolfgang, patingin nga kung talagang malaki na ang bird. DM mo na lang sa akin. Lol, laughing emoticon. Nagsalubong ang mga kilay ko sa last comment. Chinek ko agad ang profile noong Meryl. Married na sa status at ang nasa cover ng account ay family photo na kasama ang asawa at 5 anak. Lumabi ako. Kung ano-ano agad ang inisip ko mukhang kamag-anak pala siya ni na Arkanghel. Siguro palabiro lang siya talaga na katulad ng mama niya na si Helen David. Napangiti na lang ako habang naiiling. Mayaman kasi ang pamilya ni Arkanghel kaya hindi ko lang talaga akalaing ang kulit nila mag-usap sa comments. Nagbasa-basa pa ako ng ilan pang comments. Sa lahat naman ay walang reply si Arkanghel kahit isa. Hindi pa yata siya nag-o-online o baka tamad lang talaga siyang mag-reply. Sa pangalawang tag photo ay natigilan ako. The photo was a candid shot of Arkanghel wearing a casual shirts and sweatpants while sitting on the edge of a bed. I think he was in his room. Nakapasok na kasi ako sa kwarto niya sa mansyon nila sa QC kaya familiar sa akin ang itsura. Maliban sa sobrang gwapo niya rito katulad ng parati ay wala namang mali sa photo. Walang mali maliban sa account na nagtag sa kanya ng photo na ito. It was Fury and the caption, "What a ravishingly handsome son of a gun. PS, pangit siguro kapatid nito." Ayaw kong mag-alala kahit pa bakit nasa kwarto si Arkanghel dito. Ayaw ko ring alalahanin kung si Fury ang mismong kumuha ng photo o kung kailan ba kinuha ang photo na ito. Ang importante, 5 days na ang lumipas mula nang i-post ito at marami na ang nangyari after that 5 days. Nagkabalikan na kami ni Arkanghel at wala naman silang relasyon. Ang engagement nila ay palabas lang para sa business ng kanilang pamilya. Hinihintay na lang na mag-back out ang isa sa kanila. Pinuntahan ko ang wall ni Fury.
Bumungad sa akin ang cover photo niya kung saan kasama niya rito si Arcangel. Si Fury ang may hawak ng phone at kumukuha ng photo na ito. Nakangiti siya habang nakasandig sa balikat ni Arcangel na busy sa pagdadrive. Kailan ito? Kailan sila magkasama? At bakit sila magkasama? Kusang nag-scroll ang kamay ko sa wall ni Fury. Kahit pumipigil na ang utak ko ay patuloy ang mga daliri ko hanggang sa mapunta ako sa latest status. Fury Bellamere Batalier is now engaged 4 minutes ago. But I thought we were now okay. Nanlamig ako. Nanginig ang mga kamay ko na nakahawak sa phone nang biglang mag-beep at lumitaw ang pangalan ni Art. Handsome Artemy. Hey ate, are you free tomorrow night? It's mom's birthday and she's inviting you. Birthday ni Ma'am Ingrid bukas ng gabi? Hindi ko alam. Hindi man lang nabanggit ni Arcangel at hindi ko malalaman kung hindi pa dahil sa sinabi ngayon ni Art. My phone beep again. Handsome Artemy. Also, announcement din pala ng engagement ni Kuya bukas. So I really hope you can come. Parang may bumaon na matalas na patalim sa aking dibdib. So the ring that I found in Archangel's bag wasn't really for me. What a big fool I'd been. Arcangel Wolfgang was my safe place. The one who was once gone but never forgotten. And now he was marrying another woman. Paano nangyari iyon? Nasa akin siya uuwi pero iba ang pakakasalan? Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ako sa kanya. Hindi ko maintindihan kung talagang seryoso ba siya. Noong sinabi niya na mahal niya ako. Saan niya ako mahal? Hanggang saan niya ako mahal? I sighed and a few tears fell. Anger was now boiling inside me. Even though I didn't have the right to feel that way. Kasi sino ba ako para magalit? Future kabit? Mapait akong napangiti sa wallpaper na nasa cellphone kong hawak. Tinitingnan ko ang lalaking minahal ko noon at mahal ko pa rin hanggang ngayon. Iniisip ko kung ano ang mga nagbago mula nang umalis siya. Kung talaga bang ibang tao na siya ngayon pagbalik niya. Kasi iyong natatandaan kong dating Arcangel ko. Sobrang mahal ako. Siya na lang iyong gusto kong maalala pagkatapos ng lahat ng ito. Iyong dating Arcangel ko. Ngayon siguro, bibitiw na muna ako. It was 3 in the afternoon when I woke up the next day. Pagod ang isip at puso ko nang umalis sa kama. Pumili ako ng isusuot na damit sa urukan. Pinili ko iyong sinuot ko rin dati sa birthday ni Art, yung doll dress. Pumasok ako sa banyo at nagtagal ng ilang minuto sa loob. Nang makatapos sa pagligo at pagbibihis ay marahan kong sinuklay ang aking buhok sa tapat ng electric fan. Maski ang paglalagay ko ng manipis na make-up sa mukha ay marahan at walang pagmamadali. Mabagal ang mga kilos ko na tila ninanamnam ang oras at walang pakialam sa lumilipas na sandali. Nang sa tingin ko ay presentable na ako, kahit paano ay saka ako nag-book ng Grab. Pupunta ako sa birthday ni Ma'am Ingrid ngayong gabi. Gusto kong pumunta dahil gusto kong marinig ng dalawang tenga ko at makita ng dalawang mata ko ang engagement ni na Arcangel at Fury. Gusto kong harap-harapan nilang isampal sa mukha ko kung saan ba ang tamang lugar ko. Gusto ko ring harap-harapang makita kung paano isusuot ni Arcangel kay Fury ang singsing na akala ko ay para sa akin. Gusto kong malaman kung may ikadudurog pa ba ako pagkatapos ng pagkabasag ko. Gusto ko ring pumunta sa party dahil gusto kong batiin at makita sa huling pagkakataon si Ma'am Ingrid. Naging totoo at mabuti siya sa akin. Hindi ko siya bibiguin. Sandali lang ang biyahe papunta sa Quezon City. Bago mag 7 PM ay nakarating na ako. Pagbaba ko sa tapat ng Wolfgang's mansion ay natanaw ko na agad si Art na nakatayo sa gate. Siya lang ang bukod tanging naroroon. Nakapamulsa siya sa suot na slacks at bukas ang ilang botones ng kanyang white long sleeve polo. Nang makita niya ako ay nanakbo siya agad sa akin at niyakap ako. Yumuko siya at hinalikan niya ako ng mariin sa aking noo. Ayos ka lang? Tumango ako at pilit siyang nginitian. Nasa office pa si Kuya. May inaayos. Art supplied. Tila nabasa niya ang tumatakbo sa isip ko. Magkasama kaming pumasok sa loob ng mansyon. Ito na ang huling pagtapak ko rito. Nanlalamig ang aking mga palad pero dahil sa mahigpit na pagkakaakbay ni Art ay kumakalma ako. Maraming tao katulad noong nakaraang party. Marami ang mga alam mong may mga sinabi sa buhay. Lahat sila ay mararangya at nakakapanghinang tabihan. Ito ang mundo ni Arcangel. Ang mundo na alam ko namang simula pa lang ay hindi na ako kabilang. Nakakabulag kasi ang pagmamahal.
Papaniwalain ka sa mga bagay na aakalain mong pwedeng maging totoo, kahit pa napakalayo naman sa katotohanan. Kung hindi ka pa nagmamahal ay hindi mo ako maiintindihan. Kung sarado ang isip mo, huhusgahan mo ako. Pero nauunawaan ko ang mga gustong husgahan ako. Iba-iba naman kasi talaga ang pagkilala ng bawat tao sa salitang pag-ibig. Hinahanap ka na ni Ma'am, ani Art. Sinamahan niya ako papunta sa mami niya na nasa garden. Natanaw agad namin si Ma'am Ingrid na kumakaway sa akin nang makita akong paparating. May kausap siyang mukhang manikin na babae. Parang ito rin iyong kausap niya noong huling party. Napakaganda ng pagkakangiti ni Ma'am Ingrid. Ang bait-bait ng bukas ng mukha niya. Bagay na bagay rin sa kanya ang suot na black mermaid gown. Nakalugay ang itim na itim at mahaba niyang buhok na lalong nagpatingkad sa kanyang maputing balat. Happy birthday, Ma'am Ingrid. Bati ko nang nasa harap na niya. Ibineso niya agad ako. Thank you, Susie, sa pagpunta. Gusto ko nga sanang ipasundo sa Cavite ang tatay mo. Ang kaso hindi pa kami nagkakausap ng personal ulit mula ng huling beses. So I think maiilang lang siya kung sakali na bigla ko siyang iimbitahin. Ipinakilala niya ako sa kausap na mukhang manikin na babae. Siya nga iyong kausap niya the last time. She was Francesca Jezebel Justin Baste Cole, the First Lady of Quezon City, the wife of Mayor Jackson Cole. Sa ganda ng kutis niya ay hindi mo aakalain na may binatilyo na siyang anak. Ipinakilala rin sa akin ang 3 binatilyo na kasama nila. Parehong nakatoks at ang gugwapo ng mga ito. Ang isa ay anak ni Mayora Francesca. Ang isa naman na kulay berde ang mga mata ay nakababatang kapatid daw ni Fury. At ang huli ay anak rin daw ng isa sa kaibigan ni Sir Ala. Good evening po. Bati sa akin ng kulay berde ang mga mata. Atrios Batalier po. Calder Reagan Cole po. Gabe Thunderwood po. Ang huling binatilyo ay yumukod pa sa akin. Hello, bati ko sa kanila. Nakakatuwa ang kagalangan nila. Kahit napakagwapo ay hindi mga suplado. Ang pipino at ang hinahon din nilang kumilos at magsalita. Sa Kristan ang mga ito, Susie. May pagmamalaki sa boses ni Ma'am Ingrid nang magsalita. Parehong papasok sa seminaryo at magpapari. Ma'am, it's too early to say that. Sabat ni Art na nakaakbay pa rin sa akin. Pinanlisikan naman siya ng singkit na mga mata ni Ma'am Ingrid. Huwag mo silang itulad sa'yo, Artemy. Napangiti ako sa pagtulis ng nguso ni Art. Tara na nga, kain ka na para makauwi ka na. Nahihiyang nagpaalam naman ako kina Ma'am Ingrid. Hinila na ako ni Art papunta sa mesa. Siniko ko siya sa tagiliran ng malayo-layo na kami. Ang sama mo, bakit mo naman sinabi sa mama mo na uuwi rin ako? Iyon naman ang totoo. Nagpakita ka lang pero uwing-uwi ka na. Baliwalang sagot niya. Napayuko ako dahil tama naman siya. Ayaw ko lang talagang biguin ang mami niya. Ito na iyong huling magpapakita ka, no? Maya-maya ay narinig kong sabi niya sa mapait na tono. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Nagpanggap akong busy sa pagtingin-tingin sa paligid. Ate, tuluyan nang kumirot ang dibdib ko nang marinig na parang nabasag ang boses niya. Nilingon ko siya. Ngayon ko lang nakitang malungkot ang mga mata ni Art. Sanay kasi ako na palagi siyang siraulo. Pati ba ako, ayaw mo nang makita pagkatapos nito? Hindi ko alam. Siguro naiintindihan mo naman ako. Hindi na ako nagkaila pa sa kanya. Total alam ko namang basang-basa niya na ako. Ngumiti siya ng maliit. Of course, I understand you. Nag-iwas ako ng mga mata sa kanya dahil parang pinipiga ang puso ko. So, anong plano? Bukod sa magpapalit ka na ng number at magde-deactivate ng SOCMED? Thanks sa idea. Biro ko na pinilit ngumiti. Pero iyon mga sinabi niya, naisip ko na talaga bago pa ako pumunta rito. Natawa siya. Iyong tawa na maiksi at walang laman. Tumawag na siya ng waiter para pakuhaan ako ng pagkain. Busog ako, Art. Di pa ako nakain mula kanina. Share na lang tayo sa plato. Sa isang bakanting mesa kami na nasa gilid pumwesto. Parang ganito rin noon sa unang pagpunta ko rito sa mansyon. Noong birthday niya. Hindi ako naiilang gaano dahil alam ko na hindi niya ako pababayaan. Carbonara, roasted turkey, and lettuce salad. Pagsamahin mo na lahat sa one big plate. Utos niya sa waiter na lumapit. For the drinks, 2 glasses of cucumber juice. Mabuti naman at hindi wine. Nangalumbaba ako sa mesa at pinagmasdan si Art. Kakaiba talaga ang aura niya ngayon, malumbay. Parang pareho lang kami.
Pagdating ng plato na pinakuha niya sa waiter ay nilantakan niya na agad ang carbonara. Sinubuan niya ako ng isa. Hindi ako nandidiri o naiilang dahil para sa akin wala namang mali siya. Wala rin naman sa kanya. Hindi ko alam kung bakit simula pa lang kapatid na talaga ang tingin ko kay Art. Unang beses pa lang na makilala ko siya ay magaan na ang loob ko sa kanya. Kaya mamimiss ko talaga siya pagkatapos nito. Wala naman ng dahilan para magkita pa kami. Masasaktan lang ako kapag maging kaibigan ko pa siya. Pero siguro kapag lumipas na ang mga panahon at maging okay na ang lahat, baka sakaling na pwede pa rin kaming maging magkaibigan sa hinaharap. Nang susubuan niya pa ako ulit ay umayaw na ako. Baka kasi may makakita pa at kung ano ang isipin sa amin. Kasi kahit alam mo sa sarili mo ang totoo, hindi pa rin maiiwasan ang mga taong mahilig humusga sa nakikita lang ng mga mata nila. Inalok ko si Art ng tubig dahil parang sunod-sunod na ang subo niya. Art, okay ka lang? Mukhang gutom na gutom nga siya. Bakit kasi hindi siya kumain maghapon? Binitiwan niya ang tinidor. Wait nadjejebs ako. Tumayo siya. Hintayin mo ako. Baka kung saan ka na naman makarating. Tumawa siya at kinurot ang pisngi ko. Hindi, jejebs nga talaga. Wala na akong nagawa nang tumalikod na siya. Napabuntong hininga ako habang nakatitig sa carbonara. Wala talaga akong ganang kumain. Iyong sobo ni Arkanghel sa akin kanina ay ang tanging naging laman ng tiyan ko mula kaninang magising ako. Darling, what do you think of Arkanghel Wolfgang? Naulinigan kong usapan sa kabilang mesa. Isang matandang lalaki na halatang mayaman ang nagsasalita. Kausap ang tila asawa niya. Darling, he's still an enigma to me. Sagot naman ng matandang babae sa asawa. Pero naniniwala ako na kaya niyang hawakan ang VAR. Para rin siyang ama niya, malalim na tao, pero malupit sa negosyo. Yes, I agree with you on that. Kaya nga malaki ang i-invest ko sa kumpanya, lalo ngayong magiging parte na ng VAR ang Batalliers. Oh, malapit na yan. After this night, for sure magkakaroon na ng final date ang kasal. Napapagod na rin ang lahat sa long engagement na ito. Bakit pa kasi pinapatagal kung masyado namang perpekto sa isa't isa ang ikakasal? Nakayuko ako sa kinauupuan habang nakikinig sa usapan. Nagtatagis ang aking mga ngipin habang hindi ko namamalayang mahigpit na ang pagkakahawak ko sa laylayan ng suot kong daldress. Damang-dama ko sa aking buto ang panliliit. Pero ito naman ang gusto ko Ito ang gusto ko, ang magising sa katotohanan kung ano ba talaga ako kay Arkanghel at hindi ko pala kaya. Nang mag-announce ang MC na parating na si Arkanghel ay umangat ang mukha ko. Tama na siguro, aalis na ako. Hindi ko na hihintayin ang announcement. Alam ko naman na ang mangyayari. Ayaw ko nang mag-stay. Hindi ko na kaya. Sapat na iyong pagiging masama ko sa aking sarili. Uuwi na ako kahit wala pa si Art. Okay na itong ganito na nakapunta ako rito. Nakita na ako ni Ma'am Ingrid kaya hindi siya magtatampo. At oo, pagkatapos nitong gabi, puputulin ko na rin ang lahat ng kaugnayan ko sa kahit sino sa kanila. Dinampot ko ang aking bag at naghandang tatayo nang may umupo sa katapat kong upuan. Gulat na napatingala ako sa kanya at agad kong nasalo ang berde niyang mga mata. Are you dating Artemi? She asked like she was spitting each word. Umawang ang mga labi ko nang makilala ang magandang babae na nasa harapan ko. Si Fury. She was wearing a fitted metallic gray halter A-line gown that emphasized her killer curves. Nakaban ang kanyang buhok kaya kitang-kita ang makinis niyang leeg at balikat. So, nakataas ang isang kilay na untag niya sa pagkakatulala ko sa kanya. Tumikhim ako ng makabawi. Nag-iwas ako sa kanya ng paningin. No, hindi ko alam kung naniniwala siya o hindi. Really? Sarcastic ang kanyang pagkakabigkas at hindi ko iyon nagustuhan. And her green eyes, they were full of hate. What the hell was her problem? I was being nice to her kahit ang gusto ko ay hindi siya pansinin. Fine, she was prettier and sexier than me. Siya ang mas magandang buhay at pinagmulan. Siya na ang lamang sa lahat. Siya ang gusto ni na Ma'am Ingrid at siya rin ang pakakasalan ni Arkanghel. Tanggap ko naman na iyon, pero wag niya akong pagmamalditahan dahil sagad na ako. Parang nagulat siya nang makita ang pagtalim ng aking mga mata. Bahagya siyang umusod sa kinauupuan. Hindi mo ba alam, ex ako ni Arkanghel? Malamig kong tanong sa kanya. Wala akong pakialam kung anong isipin niya. Ang pagkamaldita sa kanyang magandang mukha ay nabura. But I thought ikaw yung kinilala niyang kapatid sa Cavite.
Well, that's the biggest lie. Gusto ko ring isampal sa kanya na hindi pa siya ikinakasal ay may kabit na ang mapapangasawa niya. Pero bilang paggalang kina Ma'am Ingrid, Sir Ala at kay Art, sasarilinin ko ang lahat ng ito. Hindi ako manggugulo. Natulala siya sa akin. I'm sorry. Bakit ka nagsusorry? Wala naman na kami. Tumayo na ako dahil hindi ko na siya matagalang kausapin. Hindi ko kayang kausapin ang babaeng pakakasalan ni Arcangel. But anyway, congratulations sa engagement niyo ni Arcangel. Pakamahalin mo sana siya at sana ibigay mo ang lahat sa kanya. Kumibot-kibot ang labi niya at para siyang maiiyak. Hindi ko na siya pinansin pa. Tumayo na ako at hindi na hinintay pang bumalik si Art. Hindi ko na kayang tumagal pa. Hindi na rin ako nakapagpaalam pa kay Ma'am Ingrid. Dumiretso ako patungo sa mansyon hanggang sa makalabas ako ng main door. Hindi na ako nakapag-book ng Grab pero mabuti at may dumaang taxi. Pinara ko agad iyon at nagpahatid ako sa Pasig. Sa biyahe ay tulala ako habang tumutulo ang luha. Walang tigil sa pagre-ring ang phone ko pero wala akong pakialam. Nang nasa tapat na ng street ko ay nagbayad ako sa driver. Hindi ko na hinintay ang sukli. Wala akong lakas magtipid sa mga oras na ito. Ang gusto ko lang makauwi na. Bumaba ako ng taxi at naglakad papunta sa building kung saan naroon ang studio type kong apartment. 2 blocks pa lang ay natanaw ko na ang lalaking nakaupo at nakayuko sa tapat ng pinto ng sarado kong apartment. Saka ko napansin na may kotse sa tapat ng building. Bumagal ang mga lakad ko hanggang sa nasa harapan niya na ako. Hugo, marahan siyang nag-angat ng paningin. Sa tulong ng liwanag ng lampos ay nakita ko ang pamumula ng mga mata niya na tila kulang sa tulog at pahinga. Hindi ko alam kung kailan pa siya naririto. Bakit ka nandito? Mahinahon kong tanong sa kanya. Ubos na ang lakas kong magalit. Tumayo siya at pinagpagan ang damit. Hindi siya makatingin sa akin. Ang suot niya ay black shirt na medyo gusot at dark jeans. Mukhang hindi siya galing sa trabaho. Mukhang wala siyang nagawang kahit ano mula nang galing kami sa Tagaytay. Nagsimulang umambon. Sa sitwasyon ni Hugo na walang tulog ay magkakasakit siya kung maambunan siya. Hinila ko ang laylayan ng shirt niya para pumasok sa loob ng apartment ko. Wala pa rin siyang kibo kahit nasa loob na kami. Wala ang kahit anong yabang at tapang niya. Para tuloy hindi ko siya kilala. Hinarap ko siya at sinampal sa kaliwang pisngi. Ni hindi siya tuminag o nagulat sa ginawa ko. Alam mo ba kung para saan niyang sampal na yan? Tanong ko sa kanya. Nagtagis ang mga ngipin niya at yumuko. Hugo, hindi kita pinaasa. Ilang beses kitang ipinagtaboyan pero hindi ka umalis kahit kailan. You stayed with me and I learned to love you as my friend, as my brother. I trusted you so much. Kahit pa deep inside, aware ako na umaasa ka pa rin sa akin. Pero Hugo, wag kang mag-alala. Hindi para doon ang sampal na ibinigay ko. Tahimik lang siyang nakayuko. Hindi rin para sa pambabaliwala mo sa sobra-sobrang tiwala ko sa iyo bilang kaibigan ko. Hindi rin para sa panghuhubad mo sa akin noong mga oras na alam mong wala ako sa sarili at hindi ko kayang ipagtanggol sa iyo ang sarili ko. Hindi rin para sa pagtabi mo sa akin sa kama habang nakahubad ako. Pumiyok ako sa huling mga salita. Mas hindi rin para sa pananahimik ko habang ginigipit tayo ng mga nanay natin. Doon siya napaangat ng paningin sa akin. Hugo, para yon sa nararamdaman kong sakit sa puso ko ngayon. Pumatak ang mga luha ko habang nakatingala ako sa kanya. Okay lang bang isisi ko ito sa'yo? I'm sorry. He pulled me into his chest and I cried while I held onto his shirt with my shaky hands. Iniluha ko ang lahat ng sakit na kumakain sa puso ko. I love you. And I don't think I deserve you. You're too good for me. His voice broke. Too good, Susana. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Hugo. Humahagulhol na kumapit ako ng mahigpit sa kanya. Shh! It's okay. Hindi mo naman ako pinaasa. Ako lang iyong umasa sa iyo, Susi. Ako lang iyon. Akala ko kasi tayong dalawa rin sa huli. Dahil tayo iyong naiwan noon. Tayong dalawa lang. Akala ko talaga, Susi. Hugo had that in mind but didn't do anything about his feelings. Hinayaan niya lang kung saan kami parehong dadalhin but it didn't change the fact that I caused him pain. Hugo, I'm so sorry. I'm sorry. Hindi ko talaga kaya iyong ganoon. Alam mo naman iyon, di ba? It's okay. Alot niya sa akin. You don't have to love me back. Lalo akong napaiyak. Para siyang nanlilimos na ayos na sa kanya kahit ano lang ang mabibigay mo. Basta meron. Naiintindihan ko naman maanga siya, maloko, maligalig katulad ng sabi ng mami niya.
Pero ang totoo ay si Hugo ay parang bata na takot maiwang mag-isa. Ilang beses kong nakita ang kahinaan niya. Kaya nga noong mas makilala ko siya, tumigil na ako sa pagtataboy sa kanya. This man needed a true friend, someone who could stay with him and understand him. And it was not me. I'm sorry. Ulit ko ulit. Paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa kanya. Tama na, Susana, he said, tightening his hold on me. I'm sorry, Hugo. I'm sorry kasi iiwan kita. Dapat noon pa tiniis na lang kita para di na tayo umabot pa ritong dalawa. Natatakot lang akong marinig ulit sa'yo na hindi ako susi. Natatakot ako na sabihin mo mismo ulit sa akin na kahit kailan hindi magiging ako. We soon got quiet. Ilang minuto na magkayakap kami. Wala na ang mga luha ko. Sana ay naubos na. Nang mag-beep ang phone ko na nasa ibabaw ng kama ay si Hugo ang kumuha nito. Sinipat niya ang screen. Supervisor mo. Saka ko lang kinuha ang phone nang malaman kong sino ang nag-message. Nang basahin ko ang message ay pinapapunta ako sa office. Wala pa akong pasok ngayon kaya kinakabahan ako kung para saan ang pagpapapunta sa akin. Papasok ka? Tanong ni Hugo. Tumango ako at humiwalay sa kanya. Umuwi ka na. Hatid kita. Hindi ako kumibo. Tumayo ako at binura ang text ng tiil ko. Isinama kong burahin ang 10 unread messages na galing kay Arcangel. Tumayo na rin si Hugo sa sofa. Kumuha ako ng pamalit na jeans at blouse sa urukan saka ako pumasok ng banyo. Pagkalabas ko ay narito pa rin si Hugo. Tahimik na nakamasid lang siya sa akin habang inaayos ko ang aking sarili sa salamin. Nauna na akong lumabas sa kanya ng pinto. Paglabas ko ay natigilan ako nang makitang may pumaradang itim na kotse sa likod ng kotse ni Hugo. Parang binabayo ang aking dibdib nang mula sa itim na Lambo ay bumaba si Arcangel. He was wearing a corporate all-black suit. Seryoso ang kanyang mukha at matalim ang mga mata habang nakatutok sa kotse na nasa unahan ng kotse niya. Anong ginagawa niya rito? Ano na naman ang kailangan niya sa akin? Lumipat ang paningin niya sa pinto ng apartment ko na mula roon ay lumabas si Hugo na gulo-gulo pa ang buhok. I can see that you've been really busy to not answer my calls. Malamig na bitiw ni Arcangel. Tiningnan ko lang siya at naglakad na ako palampas. Nang dumaan ako sa harapan niya ay inilang hakbang niya ang pagitan para hulihin ako sa braso. Malamig na tiningnan ko ang kamay niyang nakahawak sa akin. Let's talk. Saka na lang may pasok ako. Pinagpag ko ang kamay niya. Nang mapabitiw siya sa akin ay dumiretso na ako sa kotse ni Hugo. Hugo, tara na. Nabigla man ng una ay nakabawi rin agad si Hugo. Mabilis ang kilos niya nang pagbuksan ako ng pinto sa passenger seat. Arcangel's jaw flexed and his lips pressed into a hard line while watching us. Nilingon siya ni Hugo at sinalubong ang mabibigat niyang titig. Kotse mo nakaharang. Kitang-kita ko mula sa heavily tinted na salamin ng kotse ni Hugo ang pagtitimpi ni Arcangel. Ilang beses pa siyang napatingala sa langit habang umaalon ang Adam's apple niya sa kanyang leeg. Pumasok siya sa kotse niya at idinrive ito paatras. Nang umalis na ang kotse ni Arcangel ay saka pumatak ang mga luha ko. Salamat sa lahat, Hugo. Tumango lang siya at hindi nag-abalang tumingin. Nakahinto na ang kotse niya sa gilid ng kalsada. Sa maiksing biyahe namin papunta rito sa office ay tahimik lang kaming dalawa. Higit lalo siya. Alam din niya na may desisyon na ako kaya hindi na siya kumikibo. Tahimik lang siya at malalim ang iniisip sa driver seat. Pinindot niya ang unlock ng passenger seat na hindi pa rin tumitingin sa akin. Hindi ako bumaba. Nakatingin lang ako sa kanya. Bumaba ka na, Susana. Mababa ang tono na sabi niya. Naluluha man ay sinikap kong ngumiti at mahinang tinawag siya. Hugo. Hindi siya lumingon o sumagot. Hugo, salamat. Inabot ko ang kamay niya na nakapatong sa manibela. Marahan ko iyong pinisil pero hindi pa rin siya lumilingon o maski sumulyap man lang sa akin. Sa kabila ng pagiging mabuting kaibigan niya sa akin, iiwan ko rin pala siya. Mag-isa na ulit siya. Pero alam kong makakaya naman niya dahil ito ang kailangan mangyari. And I trust that he will figure it out soon. Salamat sa lahat-lahat, Hugo. Sabi ko habang hawak ang kamay niya. Bahagya kong sinilip ang mukha niya. Salamat sa lahat ng pagkakataon na inintindi at sinamahan mo ako. He just clicked his tongue and looked away. Pero bago iyon ay nakita ko pa ang pagkislap ng pinipigilan niyang luha sa kanyang mga mata. Thank you for being a good and true friend to me, I whispered and placed a gentle kiss on the back of his palm. I will be forever in debt to you.
Binitawan ko na siya saka ako bumaba ng kotse niya. Walang lingong nilakad ko na ang papunta sa building na pinagtatrabahoan ko. Napabuntong hininga ako habang naglalakad. Umakyat na agad ako sa floor. Ang balak ko ay ibuhos ang buong isip sa pagko-calls. Magla-login na ako ng tawagin ng TL. Kaya pala ako pinapasok ngayon ay dahil scheduled for hearing ako kahapon sa HR. Sinamahan ako ni TL sa HR. Wala nang hearing na nangyari at hatol na agad pagkarating doon. Miss Susana Alcaraz, I am sorry to inform you that starting today, you're no longer employed here in Telemor Ortigas. We think that this is the best decision because of your work behavior and reduced performance the past 2 months. Please return your company's swipe card. Ibinaba ng HR chief ang isang puting envelope sa desk na kinalagyan ng formal termination letter. Yumuko ako matapos tipid ng ngumiti sa HR chief. Thank you for everything, ma'am. I left the HR room with a sigh of disappointment. Disappointed ako hindi sa kanila, kundi sa sarili. Who would want to keep an incompetent employee? Low stats and madalas no call no show pa. Funny because I wasn't like that before. Actually, I was on my way to promotion before this happened. I was a high-performing employee who always hit the target and never missed quota during the past 5 months. But unfortunately, I missed it all up. Nakakalungkot lang kung bakit nag-end up ako sa ganito. Hindi ako sanay, nakakalungkot talaga na sa isang iglap, nasira ang disposisyon ko sa buhay. Nagpaalam na ako sa TL ko matapos i-turn over ang swipe card at lanyard. Kinuha ko na rin ang sweater ko sa locker at i-turn over ang susi sa guard. Dumaan muna ako sa comfort room para ayusin ang sarili. Isinuot ko ang sweater at itinali ang magulo kong buhok bago ako bumaba sa ground floor. Paalis na ako ng building nang mag-beep ang phone. It was Tatay Bear. Sinagot ko ang mga text niya nang may halong pagbibiro tungkol sa mga inaalagaan niyang manok sa Cavite. Ayaw ko na mas mag-alala siya at makaisip pa na dalawin ako. Kanina pa kasi siya nagte-text na gusto niya akong dalawin at kausapin ng personal. Nagkausap at nagkaayos na kasi sila ni Mama kanina. Bumalik pala si Mama sa bahay namin. May sakit ang lolo ko, papa ni Mama. Nasa ospital ngayon at hinahanap ako. Bilang nag-iisang apo ay sa akin daw ipapamana ang mga ari-arian nila. Ang gusto ni Tatay Bear ay umuwi na ulit ako, total ayos na ang lahat. Ang gusto niya ay yakapin ko na lang ang aking karapatan bilang solong apo ng mga magulang ni Mama. Panahon na raw para maranasan ko namang guminhawa. Hindi ko na raw kailangan pang magpakahirap at lumayo ngayon para magtrabaho. Pinutol ko na ang usapan namin nang makalabas na ako ng building. Nabanggit niya sa akin si Hugo. Akala niya ay ginugulo ako ni Hugo dahil bumalik din si Mrs. Aguilar sa bahay namin. Ayaw pa ring maniwala ng ginang na wala kaming relasyon ni Hugo. Kahit paanong paliwanag ni Tatay Bear sa kanya na magkaibigan lang talaga kami ng anak niya. Sa huli, nainis na rin si Tatay Bear kay Hugo dahil wala man lang raw ginagawa ang lalaki para ituwid ang pag-iisip ng ina. Nag-ring ang phone ko. Si Kadesa na kasamahan ko sa account. Sinagot ko ang tawag habang naglalakad. Tinanong niya ang tungkol sa pagpapatawag sa akin sa HR. Alam niyang terminated na ako. Yap, last week pa alam ko na kay TL na maliligwak ka. Bakit kasi panay NCNS ka? Sabay baba ng stats mo. Agent of the month ka pa lang noong August ah. What happened to you? Napagod lang siguro. Pagdadahilan ko. Kahit ang totoo ay may ibang pagod akong nararamdaman. Mas malalang klase ng pagod. Minsan talaga kasawa rin ang mag-calls. Ako nga rin suko na eh. Sama ka sa akin next week? May a-applyan ako. Malaki sweldo. Saan naman? Interesadong tanong ko. Hindi kasi ako pwedeng magtagal na jobless dahil next month lang ay maniningil na ng renta ang landlady ko. May tubig at kuryenteng bayarin pa. Hindi pwedeng maubos ang kapiranggot kong ipon dahil ayokong humingi kay Tatay Bear. Casino sa Makati. 30k ang starting pa lang na pasahod. Pera pa sa tip at free uniform pa. Ano girl? G? May gumapang nakaba sa dibdib ko. Anong casino? Naglalakad pa rin ako ngayon at malapit na sa Meralco. Unti na lang ay tanaw ko na ang Metro Walk. VAR. Ang mabibilis kong hakbang ay bigla na lang bumagal. Ha? VAR? Yap, girl, VAR Casino. Diba social? Pas,
Tinapos ko na ang tawag at pinut on silent ang phone bago ibalik sa bulsa ng suot kong sweater. Kumpulan ang mga naghihintay na pasahero nang makarating ako ng Metro Walk. Pera pa sila sa mga nakasabay kong naglakad mula pa sa Meralco. Ganito kami gabi-gabi kaya kawawa ang mga ganitong oras ang out. Diskarte na lang talaga para mabilis na makauwi. Kung hindi nga lang ako nang hihina na sa pagod ay baka dumiretso na rin ako hanggang galeriya o POAA para doon makipagsiksikan sa mga punuang bus. Pero okay na ako rito ngayon sa Metro Walk. Pasasaan ba't makakasingit din ako sa mga nagdaraang jeep. Ito ang araw-araw at gabi-gabi ko. Jenny's, life homes, life homes. Nagpulasan ang mga nag-aabang ng 2 jeep ang huminto sa tapat. May bumabang isa pero ang kapalit na sumampa ay 5. Kahit alam kong hindi na kasya ay nagpumilit pa rin akong pumasok sa loob. Sorry na lang talaga dahil kailangan ko nang makauwi. Kailangan ko na ang kama at unan ko. Kailangan ko ng katahimikan at ayokong dito sa kalsada mag-breakdown. Pagkarating ng Life Homes ay nag-tricycle na ako hanggang sa kanto ng street. Walang tambay ngayon dahil madilim. Nasira kasi kaninang umaga ang street lights dito at hindi pa siguro naayos ng Meralco. Malayo pa ako sa apartment ko ay nakikita ko na ang liwanag ng lampshade mula sa loob. Oo, medyo nakakagulat pa rin pero medyo sanay na rin ako. At dahil nga madilim ay hindi ko agad napansin ang midnight black Lambo sa tapat. Nilampasan ko iyon at pumasok na sa loob ng maliit kong gate. Dahan-dahan ang kilos ko mula sa pagkuha ng susi mula sa bag. Pagsuksok niyon sa keyhole, pagbukas at pagsarado ng pinto. Dim ang liwanag sa loob dahil lampshade lang ang nakabukas. Pero sapat na iyon para mabistahan ko ang itsura ng paligid. Sumalubong sa akin ang itim na Amerikana, puti na long sleeve polo at itim na pantalong slacks na basta na lang mga nakasampay sa maliit kong upuan. Ang pagod na nararamdaman ko ay mas tumindi. Dinampot ko ang relo sa center table, gray na necktie sa sahig at ang pares ng black Oxford leather shoes para itabi. Ibinaling ko ang aking paningin sa kama. Nakadapa roon ang isang matangkad na lalaki na tanging boxers lamang ang suot. Humakbang ako palapit sa kanya. Sa tabi niya ay matatagpuan ang isang leather wallet. Dinampot ko iyon at mula roon ay may nalaglag na calling card. Arcangel Wolfgang Var Hotel and Casino President and Chief Executive Officer. Ibinalik ko ang card sa wallet at ang wallet naman ay basta ko binitawan sa sahig. Funny that the CEO of one of the top luxurious hotels and casinos in the world was here in my small apartment. Tatalikuran ko na siya nang bigla siyang tumihaya. Huli na para umalis ako dahil pupungas-pungas na nakatingin na sa akin ang kulay abon niyang mga mata. He licked his lower lip before talking. Hi, his lips. Sandali akong natigilan at nahihipnotismong napatitig doon. Napakurap lang ako nang tumaas ang isa sa makakapal niyang kilay. Hinamig ko ang sarili at lumunok. Alam ba ng fiancé mo na nandito ka? Na naman. At alam mo rin bang pagod na ako? Hindi siya sumagot kaya kinuha ko sa pagkakahanger ang damit niya at inilagay sa ibabaw ng kama. Hindi niya naman iyon pinansin. Napalunok ako sa klase ng titig niya. Titig na sinusukat ako kasama pati ang mga nararamdaman ko at hanggang kaluluwa. Hindi ko kinaya ang intensidad kaya pinili ko na talikuran na lang siya. I felt him stood up but I didn't bother to look at him. Kunwari ay abala ako sa pag-aayos ng kalendaryo na nakasabit sa dingding. Last month pa ang month na nakaharap dahil sa sobrang sabog ng isip ko ay hindi ko na ito naalalang ilipat. Umuwi ka na, darating ang tatay ko. Pagsisinungaling ko kasi baka naman may natitira pa siyang hiya sa katawan. Wala akong nakuhang reaksyon mula sa kanya. Hoy, darating tatay ko. Gusto mo maabutan ka rito? Baka magulat ka sa akin ka na pala ikakasal, hindi naroon sa fiancé mo. I said without thinking. Wala naman akong balak pikutin siya. Gusto ko lang natubuan siya ng kahit kaunting takot man lang. Gusto kong umalis siya at wag nang babalik pa dahil ayaw ko na. Dahil nakakapagod na. Napapagod na akong maging tanga sa kanya. Narinig ko ang kanyang malamig na boses. Pipikutin mo ako? Nagtagis ang mga ngipin ko sa reaksyon niya. Ang kapal ng mukha mo. Bakit kita pipikutin hindi na kita mahal? Nanahimik siya. Umalis ka na dahil darating nga ang tatay ko. Mariin kong sabi ulit. Tatay mo? Kahit hindi ako nakaharap sa kanya ay nai-imagine ko ang paglalaro ng sarkastikong ngiti sa mga labi niya.
Nanigas ang liig ko nang maramdaman siya. Ang lahat ng tapang ko ay biglang nabura. He was already at my back and he even placed his hands on the wall to corner me. Tatay mo o boyfriend mo? Napapiksi ako nang lumipat ang isang kamay niya sa akin. Break up with him. I could feel his breath now on my nape as he spoke. Damn it, wala akong mapupuntahan dahil dingding ang kaharap ko. O hayaan mo na lang na kayo habang naglalaro tayo. His hands was now moving towards the hemline of my shirt. Sanay ka naman sa ganoon. Ginawa mo na iyon sa akin noon. Gawin mo rin sa kanya ngayon. Get off me. Nanginig ang boses ko sa sakit na tumulay sa aking dibdib. Parang lason iyong mga lumabas na salita sa bibig niya. Bakit ganoon? Bakit? Hindi ko maintindihan. Parang siya lang ang may karapatang masaktan at magalit. Parang ako iyong naunang nang iwan kahit hindi naman. Parang ako iyong bumitiw kahit ang totoo. Kahit wala na siya, nakakapit pa rin ako. Gamit ang kaunting lakas na pinilit kong ipunin ay tinabig ko ang kamay niya na halos nasa loob na ng suot kong bra. Iniwas ko ang katawan ko at pilit na kumawala sa kanya. Ang mga mata niya na kulay abo ay nakatitig sa mukha ko nang harapin ko siya. Umalis ka na. I'm serious, Arkanghel. Darating ang tatay ko at kapag hindi ka pa umalis ngayon, hindi ka na babalikan ng fiancé mo dahil pipikutin kita. Pinipilit kong patapangin ang sarili ko kahit hinang-hina ako para lang matapos na itong kalokohang ito. Pero parang tinarakan ng punyal ang puso ko nang umatras si Arkanghel at damputin niya ang mga damit niya sa ibabaw ng kama. Akala ko isusuot niya ang mga damit pero dinampot niya lang iyon para ihagi sa kung saan saka siya pabalandrang dumapa sa kama. Sumobsob pa siya sa unan bago niya ako lingunin. Di mo ba ako narinig? Pag di ka umalis, pipikutin nga kita. Napasigaw na ako sa frustration. Gulong-gulo na ang utak at puso ko. Pero kalmado siyang sumagot at lalo pang sumobsob sa kama ko. Gelang, hindi ako makapaniwala. No, he didn't love me. But what was this? Why was he acting so calm? Why was he giving me this false hope again? Nakatulala lang ako sa kanya. Para akong tanga na nakatulala hanggang sa naramdaman ko na lang ang panghihina ko at pagbigay ng mga tuhod ko. Ngayon ko naramdaman lahat ng bigat. Napaupo ako sa sofa. Hinang-hina na ako. Nagsimulang manlabo ang mga mata ko sa luha habang nakatingin sa kanya. Naninikip ang dibdib ko nang mahinang magsalita. Hindi kami ni Hugo. Hindi tuminag si Arkanghel sa kama. Pero gusto kong marinig niya ang lahat ng gusto kong sabihin. Ang lahat ng pait na hindi nakaya ng dibdib kong kimkimin. Kahit kailan, hindi naman naging kami. Kahit ngayon lang, total ito na siguro ang huli. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat ng mga dati kong hindi masabi. Wala pa rin siyang kakilos-kilos. Nakasubsob pa rin siya sa unan pero alam kong naririnig niya ako. Na nakikinig siya sa sinasabi ko. Pero siya iyong nasa tabi ko nang wala ka. Hindi ko na napigilan ang aking pagpiyok. Siya iyong naging kasama ko at kaibigan ko. Ang mga kamay ni Arkanghel na nasa gawing uluhan niya ay tumikom. Siya iyong hindi sumuko at nang iwan kahit pa hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa kanya. Gumaralgal na ang boses ko. Hindi ko na kinaya ang sakit. Doon na siya marahang bumangon sa kama. Namumula ang mga mata niya nang humarap sa akin. Hindi ako pwedeng magmahal ng iba kasi ikaw pa rin. Ang mga luha na pilit kong pinipigilan sa pagpatak ay sunod-sunod na at hindi ko na naawat pa. Ikaw pa rin, Arkanghel. Susi, parang binuhusan ng malamig na tubig ang reaksyon niya nang makita ang mga luha ko. Sana hindi na lang kita nakilala. Tumayo siya at lumapit sa akin. Nagtatagis ang mga ngipin niya at may nagbabadyang luha sa magandang uri ng kulay abong mga mata niya. Tiningala ko siya at sinalubong ang nakakalunod niyang mga titig. Sana hindi ka na bumalik. I'm sorry. Umiling ako habang patuloy sa pagpatak ang mga luha. Sana hindi na lang kita minahal. Napahagulhol na ako ng tuluyan. Ang sakit-sakit mong mahalin. Sumubsob ako sa mga palad ko at doon humagulhol. Naramdaman ko ang paglapit niya. Ikinulong niya ako sa matitigas niyang braso. Hinalikan niya nang mariin ang ulo ko. I'm sorry. I'm sorry. Niyakap niya ako ng mahigpit at isiniksik ang mukha sa pagitan ng leeg ko at balikat. Sorry din, sagot ko sa garalgal na boses. Sorry din, Arkanghel. Lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa akin na parang alam niya na kung ano ang susunod kong sasabihin. Nang tumayo ako ay ayaw niya pa ring bumitiw.
Napaluhod siya sa sahig habang nakayakap sa bewang ko. Sorry, Arkanghel. Maso yung hinaplos ko ang buhok niya. Pinilit kong kumala sa pagkakayakap niya kahit ayaw niya pa ring bumitiw. Sa huli ay nabitiwan niya rin ako. Nakayuko siya sa sahig at alam kong umiiyak na rin siya. Sorry kasi ayaw ko na. Pagod na akong mahalin ka. Gusto ko nang magpahinga. Dinampot ko ang bag ko na nasa sofa at tinungo ang pinto. Wala na akong pakialam kahit basang-basa ng luha ang mukha ko. Wala akong gusto ngayon kung hindi ang makalayo. Bago ko isara ang pinto ay nilingon ko pa siya sa huling pagkakataon. Nakayuko pa rin siya sa sahig. I can't lose you, Susie. Usal niya na hindi magawang tumingin sa akin. Nanginginig ang mga balikat niya. Mapait akong ngumiti kahit hindi niya nakikita. Sorry, Arkanghel, but you already lost me. Pagkasabi, basag ang puso na iniwan ko na siya. 1 year rent paid. Itinext ko kagabi ang landlady ko para humingi ng pasensya sa mahigit 1 buwan kong hindi pag-uwi. Wala na akong balak magbayad for this month. Ipapakaltas ko na sana sa down ko ang huling renta at hindi ko na rin kukunin ang deposit bilang pakonsuelo sa abala. Ang kailangan ko na lang ay maglaan ng oras para kunin ang mga gamit ko roon. Landlady, bayad na ang buong upa hanggang sa sunod na taon. Nawala ang antok ko nang mabasa ang reply. Napaupo ako sa kama nang muling mag-beep ang phone. Lalo lang nawala ang antok ko sa sumunod na text message. Landlady, ang boyfriend mo ang nagbayad. Pati sa tubig at kuryente, nag-advance siya sa akin. Nang tumawag ako sa landlady ay nalaman ko na tadtad na siya ng reklamo dahil gabi-gabi na lang raw may nakahambalang na kotse sa harapan ng building. Mukhang nag-stay pa rin si Arkanghel sa apartment ko kahit hindi na ako bumalik. Hindi sigurado kung gaano kadalas pero umuwi siya roon at gigil na sa kotse niya ang mga kapitbahay. Nasapo ko ang ulo ko na bigla na lang nahilo. Ano bang ginagawa niya? Ano bang balak niya? Siya na ang titira sa apartment ko? Tiningnan ko ang block messages sa phone ko. Wala namang new messages. Ibig sabihin in 1 month na iniwan ko siya roon sa apartment ay hindi siya nagtangka na tawagan o i-text ako. Though hindi ko rin naman siya inaasahan. Napabuntong hininga ako. Sobrang tinatamad pa akong lumabas para bumili ng new SIM kaya kapit muna ako sa block messages. Buong ang kanya including Ma'am Ingrid and Art ibinla ko. Just in case na maisipan nila akong kontakin. Pero wala namang nakaisip in 1 month. Mula nang umuwi ako rito sa Cavite ng kasagsagan ng madaling araw last month, hindi na ako lumabas ng bahay. Deactivated na rin ang mga social media accounts ko kaya wala na akong balita sa kung ano man ang nangyayari. Hindi ko alam ang update sa engagement ni Arkanghel kay Fury. Wala akong balak alamin. Kahit kay Hugo, wala akong balita. Hindi rin siya nagpaparamdam. Hindi rin nagbabanggit si Mama ng kahit ano tungkol sa mami ni Hugo. She chose me over her friendship with her longtime best friend, Mrs. Aguilar. In 1 month na pag-stay ko rito sa bahay, tahimik lang ang lahat. Wala ring nagtatanong sa akin kung bakit bigla kong naisipang umuwi. May pag-aalala sa mga mata ni Tatay Bear at Mama pero hindi sila nagtangka na kulitin ako na magkwento sa kanila. Hinayaan lang nila ako sa hindi ko pagkibo. But they made sure na mararamdaman ko ang presence nila parate. Si Mama ay madalas na ulit ang pagdalaw rito. Hindi tulad noon na palagi siyang may dalang kung ano-anong material na bagay. This time, pumupunta siya para ipagluto ako at asikasuhin ang mga gamit ko kahit pa hindi ko siya pinapansin. Nakarinig ako ng mga katok mula sa labas ng kwarto ko bago bumukas ang pinto nito. Anak, si Mama. Nandito na pala siya. Nakapagluto na ako ng ulam. May dala rin akong pastries dyan para kapag gusto mong magmerienda. Thanks, Ma. Kahit may iringan pa rin sila ni Tatay Bear, natutunan nilang magbigayan para sa akin. Lumalabas ng likod bahay o kaya naman ay nagkukulong sa kwarto si Tatay Bear para bigyan ng space si Mama tuwing pumupunta rito para asikasuhin ako at ipagluto. Kapag wala naman si Mama, ay hindi pumapalya si Tatay Bear sa pagpapayo sa akin na matutong magpatawad. Nakapagpatawad na siya kaya ang gusto niya, hanapin ko rin sa puso ko na mapatawad ko na si Mama. Hindi naman ako bato para hindi lumambot lalo na at nakikita ko ngayon ang pagsisikap ni Mama para lang makabawi sa mga pagkukulang niya sa akin. Bago matapos ang buwan ay hindi ko na iniiwasan si Mama. Hindi man siya direktang humingi ng patawad sa akin. Na-appreciate ko naman ang lahat ng ginagawa niya.
Kahit malaki ang pagtatampo ko sa kanya, siya pa rin ang mama ko. Tinanggap ko na lang na hindi siya perpektong tao para maintindihan ko ang mga nagawa niyang desisyon sa buhay. Bago umalis ay nagsalita ulit si mama. Pupunta raw ang lolo at lola mo mamaya. Hindi naman kailangan. Pwedeng ako na ang pumunta sa kanila. Namit ko na ang parents ni mama, ang grandparents ko. Through a video call last week. Nang makita ko na pareho ng mahina at may sakit ang dalawang matanda, ay bumigay na ang puso ko. May sasakyan naman sila at private nurse na kasama. Sagot ni mama. Saka gusto nilang makita itong bahay kung saan ka nakatira, anak. Tumango ako. Sige po. Nang makaalis na si mama ay nahiga ulit ako sa kama. Maaga pa naman, wala pang 9 AM kaya hihilata muna ako. Tinatamad pa akong bumangon at bumaba. Parang lahat ng kasipagan ko sa katawan ay nawala buhat nang umuwi ako rito. Nakahiga ako sa kama nang biglang may magbukas ng pinto. Napabangon ako nang pumasok ang isang maganda at mukhang mainhin na babae. Oo, mukha lang. Naka-yellow summer dress siya at nakalugay ang kinulot na buhok. Susana, girl. Nilosob niya ako ng yakap. Hindi niya na nahubad ang sandals niya nang sumampa siya sa kama ko. Nandito ka na pala sa Cavite, bruha. Kumusta? Natatawang tanong ko kay Carlin. Kung makapag-react siya ay parabang sa Dubai ako galing. Anong kumusta? Ikaw ang kumusta? Nandito ka pala pero hindi ka man lang nagpaparamdam. Sorry, naging busy lang. Saan ka naging busy? Sa paglamon at paghilata? Lumabi ako. Naabutan ko mudra mo sa baba. Ang chika niya, mula nang umuwi ka raw ay nagkukulong ka na lang rito sa kwarto mo. Maghapon ka na lang nakahiga. Bumababa ka lang kapag kakain at magbabanyo. So anong drama, girl? Wag mong sabihing buntis ka na. Ha? Buntis ka? Ngumisi lang siya imbis na sumagot. Magkatabi kaming naupo sa kama habang maghahawa kamay. Carlin, I am staying for good. Mag-a-apply na ako ng trabaho next week. Saan naman? Sa school natin. Sa Gov? Uy, itutuloy mo na profession mo? Oo, iyon naman talaga ang first love ko. Nice, Keribels mo naman iyon. Pasado ka naman sa board, saka matalino ka. Makakapasok ka for sure. Sumiksik siya sa akin. Pero ano mo nang chika? Ano bang chika? Maang natanong ko. Bakit bigla kang napauwi ng Cavite? Anyari kay Arcangel at Hugo? Don't tell me, sila na. Itinirik ko ang mga mata ko sa biro niya. Bigla akong naalala iyong nagsuot ng BFF shirts ang dalawang iyon. Sumandal ako sa headboard ng kama at pinagmasdan siya. Ikaw, ano rin bang nangyayari sa inyo ni Jordan? Bago ako mag-deact ng account, nakita ko pa ang post ni Jillian na tinutukan mo raw ng baril ang kuya niya. Mukhang kinupit mo pa iyon baril ni Isaiah. Ang lakas ng hagalpak ng tawa ni Carlin. Tanginang Jillian iyan di makamove on. Di ko naman pinutok eh. Tamang tutok lang naman sa reproductive organ ng kuya niya eh. Ha? Ano nga, Car? Bakit ang gulo-gulo nyo? Secret. Tawa pa rin siya ng tawa. Oops, wag baguhin ang usapan. Hindi about sa akin ang pinunta ko rito. Pabiro niya akong tinusok sa tagiliran. So anong score nyo ni Arcangel? Napabuntong hininga ako. Walang score. La, pwede ba iyon? Lumabi ako. Label nga wala. Score pa ba? Girl, kahit di mo aminin sa akin, alam na alam ko na hanggang ngayon at hanggang bukas o kahit hanggang sa pumutok na ang lahat ng bulkan sa Pilipinas, si Arcangel pa rin. Hindi ako nag-comment kasi kung hindi siya, sana noon pa nahulog ka na sa kalandian ni Hugo. Carlin, wag na nating isama si Hugo sa usapan. Nanahimik na iyong tao. Patay na? Sira. Mahina ko siyang tinampal sa balikat. So sige, iyong buhay iyong pag-usapan natin. Anong ginawa sa'yo ni Arcangel at bigla kang napauwi rito? Wala. Ikiniling niya pa ang mukha sa harapan ko para silipin ang reaksyon ko. Wala nga, gusto ko na lang talagang umuwi rito. Umiwas ako sa mapanuri niyang mga mata. Gusto kong makasama ulit si Tatay Bear at gusto kong bigyan ng chance si Mama at ang grandparents ko. Gusto kong ayusin ang buhay ko. Totoo naman iyon, masaya ako ngayon kasi kasama ko na si Tatay Bear at kahit paano ay nagkakaayos na kami ni Mama. Nakinaisaya pala si Arcangel noong isang gabi. Kusang bumalik ang paningin ko kay Carlin. Nag-inom sila. Ha?
Mga alas 3 na yata ng madaling araw natapos. Sinasabihan nga roon na wag nang umalis kasi lasing. Uuwi raw siya sa Pasig. Taga Pasig na ba iyon ngayon? Napalunok ako. Ewan, nauutal na sagot ko. Baka bumalik iyon sa Sunday kasi off ni Isaiah. Malamang mag-iinom na naman. Humalukip-kip siya at pinakatitigan ako. Ano ba talagang nangyari? Alam mo, hindi ako maniniwalang wala Iba iyong aura ni Arkanghel noong nag-iinom sila. Parang gustong mukbangin yung lahat ng tindang Red Horse at MP sa 7-Eleven. Hindi ako nagsalita. Matagal na tinitigan ako ni Carlin at hindi ko na maiwasan pa ang mga mata niya. Hindi talaga ako makakapagtago ng nararamdaman kay Carlin kahit kailan. Kahit iwasan ko siya. Alam ko naman na hindi niya ako tatantanan. You still love him, right? Nagpakawala ako ng malalim na paghinga. Napagod na ako. Matagal bago siya nakapagsalita. Nang magsalita siya ay wala, seryoso na ang tono at wala ng halong pagbibiro. Nakakapagod naman talaga. Kaya nga may salitang pahinga, di ba? Tiningnan ko siya. Hindi ko alam kung nagpapahinga lang ako. Iba iyong pagod ko. Tinapik niya ang balikat ko. Ganoon naman talaga ang pakiramdam kapag kabibitiw mo pa lang. Ayaw mo pang kumapit ulit kasi nga pagod na pagod ka pa. Pero sana wag ka munang bumuo ng desisyon habang pagod ka. Saka na lang kapag okay ka na, kapag nakapagpahinga ka na. Thank you, Carlin. Sus, ayaw ko lang na may pagsisihan ka. Sumiksik siya ulit sa akin at yumakap sa bewang ko. Kailangan mo talaga ng payo Matalino ka lang sa academics pero sa usapang puso, walay ka girl. Talo kita. No match ka sa akin. Ngumisi ako. Kaya nga nagbabalak na akong magpa-tutor sa'yo. Di mo kaya TF ko girl. Girl, di mo ba nabalitaan? Eris na ako. Pagbibirong yabang ko. OA na napatili naman siya. Ay, kaya nga hindi talaga ako nagkamaling i-BFF ka. Bili mo kong car. Ano bang gusto mo? Porsche yung white. Nauwi sa harutan ang usapan namin. Miss na miss ko siya kaya hindi ko na rin namalayan ang pagdaan ng oras. Akala ko ay mag-stay pa si Carlin hanggang hapon kaya lang ay bago pa mag-lunch time may kulay puting Porsche na pumaparada sa harapan ng gate ng bahay namin. Sinusundo na siya ni Jordan. Napailing na lang ako sa eksena nila kanina habang naghihilahan sila sa pinto. Kung hindi pa sila binulyawan ni Tatay Bear ay hindi pa talaga titigil si Carlin sa pagmamatigas kay Jordan. Ano, umuwi na ba? Tanong ni Tatay Bear nang lumabas sa kwarto niya na nasa kanugnog ng kusina. Nag-thumbs up ako sa kanya. Naku, mga kabataan talaga ngayon. Naiiling na tinungon niya ang lababo para magsali ng tubig sa takore. Ako na, Tatay Bear. Nagmamadaling inagaw ko sa kanya ang takore. Magkakape ka ba? Gusto niyo po ng tinapay? May mga pastries kasi na iniwan si Mama para sa akin. Kape na lang. Sus, ayaw niyo ng pastries? Tudyo ko sa kanya matapos isa lang ang takore sa kalan. Anong ipapartner niyo sa kape? Avocado. Sagot niya sabay dampot ng avocado na nasa gitna ng mesa namin. Dala iyon ni Tess, ang kapitbahay naming palaging may rasyon ng avocado. Pigil ang ngiti na nilapitan ko si Tatay Bear at niyakap. Kahit ano pa pong ipartner mo sa kape, Tay, basta masaya ka ay masaya na rin ako. Asus, ang dalaga ko ay naglalambing. Lumabi ako. Namiss ko lang po kayo. Masaya ako na naririto ka na ulit, anak. Hinaplos niya ang ulo ko gamit ang isang kamay na malaya sa saklay. Pero alam mo bang mas sasaya ang Tatay Bear mo kung masaya ka rin? Ngumiti ako sa kanya kahit alam ko na hindi umabot ang ngiti ko sa aking mga mata. Nang kumulo ang takore ay tumalikod na agad ako para magsalin sa tasa. Ako na rin ang nagtimpla ng kape ni Tatay Bear. Nagwalis-walis din ako sa kabahayan, total wala naman akong gagawin. Ilang linggo na akong nakapagpahinga kaya naglinis ako at nag-asikaso ng mga gamit namin. Gusto kong makabawi sa mga panahong hindi ako nakakauwi rito. 2 PM nang makatapos akong mag-general cleaning ng kusina. Itinabi ko ang natirang ulam na niluto ni Mama. Makakain pa namin ito ni Tatay Bear mamayang gabi. Mga saktong 3 PM ay maliligo ako para makapaghanda naman sa pagdating ng lolo at lola ko. Tinungo ko ang sala para ayusin ang mga kortina ng bintana. Natigilan ako sa pag-aayos ng kortina sa malaking bintana na nakatapat sa kalsada dahil natanaw ko ang nakaparadang midnight black Lambo sa tawid.
Tinted ang kotse pero sino lang ba ang may ganitong kotse na magpapahara-hara dito sa amin? Ang pag-aayos ko sa kortina ay hindi ko na itinuloy. Imbis na buhulin ang gitna ay iniladlad ko ito para tuluyang matakpan ang bintana. Pinuntahan ko rin ang pinto sa sala at isinara. Paakyat ako sa kwarto para kumuha ng tuwalya nang magring ang phone ko sa bulsa ng suot kong pambahay na shorts. Nagsalubong ang mga kilay ko nang makita ang number sa screen. Hello? Hi Susie. Art gave me your number and I am glad you're still using this. Nag-isang linya ang mga labi ko nang makilala ang sosyal at matinis na boses ng caller. By the way, this is Fury. Sorry kung naistorbo kita. I just have something very important to tell you. Do you have time today? Nasa Cavite ako. Malamig na sagot ko. Oh, my flight to California is later at 7. Hindi kaya ng time ko to drop by there. Sabihin mo na ngayon. Okay, first, I would like to apologize for my behavior last time. I was mean to you because I thought you were dating Art. Kusang tumikwas ang isang kilay ko. You know, I like Art. Kumunot ang noo ko. Pero kay Arcangel ka engaged. Yeah, ganoon ang alam ng mga tao. Naguguluhang nakinig ako sa mga sasabihin niya. Before Arcangel, kami ni Art ang naunang ipinagkasundo ng mga parents namin. We were still in high school at that time and secretly dating na kaya okay lang sa amin na ipagkasundo kami. Pero babaero si Art kaya nag-break kami after our high school graduation. Nakinig ako. I was heartbroken that time and I was so mad at Art. Nang malaman ko noon na nahanap na ang nawawalang kapatid ni Art, nagmakaawa ako kay Dad na kay Arcangel na lang ako ipagkasundo at wag na kay Art. Sinabi ko na love at first sight ako kay Arcangel noon, kaya sana sa kanya na lang ako. And Tita Ingrid was happy to know that. Pumayag agad sila. Pumayag din si Arcangel? I don't know. Hindi naman nagsalita si Arcangel. Actually, the whole time, hindi siya nagsasalita. Maybe he was too overwhelmed by his emotions to speak. He was still in the process of observing everything at the time, you know. Arcangel was in shock from all the revelations about his real identity. Naguguluhan siya at kaya rin hindi niya ako nagawang tawagan o i-text man lang ng mga panahong iyon. Naiintindihan ko, pero masakit pa rin talaga na wala man lang akong narinig na kahit anong paliwanag mula sa kanya. Masakit na pinili niyang manahimik at kimkimin lahat kahit pa ang usapan namin noon. Hindi kami maglilihim sa isa't isa. We were too young that time. Pareho kaming malabo kaya lalong gumulo ang sitwasyon. Sa sobrang gulo, para lang maayos ay kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang sumama sa pamilya niya at yakapin ang tunay niyang pagkatao. Nagpatuloy si Fury sa pagpapaliwanag. Since Arcangel wasn't saying no, akala ng parents namin na okay sa kanya iyong engagement. Nagulat na lang rin kaming lahat nang kumalat na ang balita. Hanggang sa humaba na lang iyong engagement na wala namang umuungkat kung tuloy pa ba o hindi na. Pero ano iyong announcement sa birthday ni Ma'am Ingrid noong nakaraan? There was no announcement, Susie. Natigilan ako. Sinabi ni Art sa akin na i-announce na noong gabing iyon ang final date ng kasal. It was just a lie. I had a fight with Art and I was so pissed at him, that's why I told him that. Nagsimulang manginig ang mga palad ko. Alam ni Arcangel? No, pero okay lang sa akin na malaman niya. Kahit noon pa, never namang nagalit si Arcangel sa mga pinagsasabi ko. Chill lang siya kasi alam niya naman ang totoo. Hindi lang kumikibo si Arcangel, pero alam niya na lahat ng pagpapansin ko ay ginagawa ko para lang bad tripin ang kapatid niya. Hindi ako makapagsalita. Nakanganga lang ako. You see, minsan supportive pa nga siya sa akin. Sinasakyan niya pa ang mga kalukuhan ko kaya mahal na mahal ko iyong masungit na iyon. You know, Arcangel is the big brother that I never had. Salamat sa panahon mo, Fury. Pigil ang pag-aralgal ng boses na sagot ko sa kanya. I am really sorry, Susie. Hindi ko alam na dahil sa pagiging childish ko, may masasaktan ako. Hindi ko naman kasi alam na merong ikaw. O okay lang. Tumingala ako sa kesame para papayapain ang nanlalabo kong mga mata. Ingat ka sa flight mo. Tinapos ko na ang tawag bago pa siya magsalita ulit. Nang ibalik ko ang phone sa bulsa, ay saka ko pinunasan ang ilang nakatakas na luha mula sa mga mata ko.
Ibinalik ko sa ayos ang aking paghinga bago ko binalikan ang bintana ng sala. Nang makarating sa harapan ng kortina ay hinawi ko iyon. Nandoon pa rin sa tawid na kalsada ang kulay itim na Lambo at mukhang walang balak bumaba ang may-ari nito. Formal ang ekspresyon na kinuha ko ulit ang phone ko sa bulsa. Burado ang number niya pero kabisado ko kaya mabilis lang akong nakapag-dial. Dumiin ang pagkakahawa ko sa phone nang tumagal ang pagriring bago sumagot ang tinatawagan ko. Bakit kahit kailan hindi mo nilinaw sa akin kung ano kayo talaga ni Fury? Sumbat ko sa malamig pero pantay na tono. Paghinga lang ang narinig ko mula sa kabilang linya. Sinagot mo ako ng oo, Arkanghel. Iyong sa amin ni Hugo. Kahit kailan wala ka namang narinig sa akin na sinabi kong merong kami. Pero ikaw? Sinagot mo iyong tanong ko ng oo at tumanim iyon ng malalim sa akin. Susi, ikaw ang pinupuntahan ko. Ikaw ang inuuwian ko. Isang beses mo lang sinabi pero naniwala ako. Isang beses mo lang sinabi pero hindi ko magawang kalimutan. Pumiyok na ang boses ko. Araw-araw, gabi-gabi na nasa akin ka. Nag-iisip ako kung akin ka nga ba talaga. Iyong pag-iisip na iyon ang kumain sa akin hanggang sa hindi ko na kinaya. Ikaw ang iniikutan ng mundo ko. Nanghihinang napaupo ako sa sofa habang tumutulo ang mga luha. Pero hindi mo nilinaw sa akin kung ano ako sayo. Matagal bago siya nakapagsalita. I know that now I failed you. Pinunasan ko ang mga luha ko at tinap na ang end call. Nanginginig ako sa emosyon. Isang text message ang nareceive ko matapos ang ilang minuto. Ano number? I failed you again. Please do not forgive me this time. Tumayo ako at humarap sa bintana. Nasa labas pa rin ang kotse ni Arkanghel. Marahang hinawi ko pasara ang kortina hanggang sa hindi ko na makita pa ang itim na Lambo.